Hindi man lang nakurap si Lisa. Nahulog sa sahig ang milkshake. Tumagos ang tawa sa buong diner. At si Olivia Bennett, 17, mayaman at malupit, ay tumulak ng laway sa mukha niya. Nanahimik ang silid. Nanginig si Lisa na susunog sa hiya ang leeg habang itinaas ng mga tao ang kanilang mga cellphone para mag-record. At mula sa madilim na sulok ng booth, tumayo ang isang lalaki na nakasuot ng kulay abo na Amerikana. Walang gumalaw. Walang huminga dahil lahat sa diner ni Miller ay alam ng husto kung sino siya. Si Marco Canti, ang boss ng mafia. Pagkatapos humarap siya sa dalagang kakapahiya lang kay Lisa at mahinahon na nagsabi, "Pulutin mo ang napkin at humingi ka ng paumanhin." Tumunog ang kampanilya sa itaas ng pinto ng diner. Isang maliit na tunog na karaniwang hindi napapansin sa Miller's Diner. Amoy ng nasunog na kape, mantika ng bacon, at bahagyang tamis ng pie na pinapalamig sa likod ng counter ang hangin. Para kay Lisa Smith, 24, isa na namang Huwebes ng gabi iyon, isa na namang shift, isa na namang mahabang listahan ng mga order na halos hindi sasapat para sa renta. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa apron at automatikong ngumiti sa magkasintahang nasa booth 3. Hindi na naaabot ng bangiti ang kanyang mga mata. Matagal na itong ganoon. Ang diner ay parang isang lugar na tila nakapirming nakapigil sa paglipas ng panahon. Mga pulang upuang katad, sahig na kwadrado ang disenyo, jukebox na hindi kailanman gumagana, at isang neon sign na kumikislap sa bintana na may nakasulat na "Bukas 24 na oras." Ito ang tahanan ng mga pagod na tsuper ng truck, mga nag-iisang empleyado sa opisina, at mga kaluluwang mula sa maliliit na bayan na wala ng ibang mapuntahan pagkalipas ng hating gabi. Nananahan si Lisa rito dahil wala siyang ibang mapupuntahan. Sa pinakamalayo sa sulok na booth na hindi nasasaklaw ng liwanag, nakaupo ang 5 lalaki. Nariyan sila palagi tuwing Huwebes. Tahimik, maayos ang itsura, at mura ang mga Amerikana na hindi bagay sa mabahong amoy ng prituhan. Hindi sila nanliligaw, hindi nagbiro, at halos hindi nga umu-order. Nanonood lang sila. Hindi kailanman nagtanong si Lisa. Dinadala niya ang kape nila, pinupuno muli kapag kalahati na lang ang laman ng mga tasa, at nagkunwari siyang hindi nararamdaman ang presensya nila na parang static sa balat niya. Nang gabing iyon, nagbago ang lahat. Muling bumukas ang pinto at nagbago ang hangin. 4 na binatilyo ang pumasok ng mayabang na parang naglalakad sa pulang karpet, may mga designer jacket, hikaw na diamante, at pinakabagong cellphone sa kanilang maayos na mga kamay. Matalas ang kanilang tawa sadyang para marinig. Nasa unahan ng grupo si Olivia Bennett, 17 anyos, anak ng isang senador ng estado, na pag-aari ang kalahati ng mga billboard sa bayan. Kilala ng lahat ang mga Bennett. Hindi sila pumupunta sa mga lugar tulad ng Miller's Diner. Nangilabot ang tiyan ni Lisa. Problema. Pinili nila ang booth na pinakamalapit sa bintana, doon mismo na makikita sila ng lahat. Nag-snap si Olivia ng kanyang mga daliri at lumapit si Lisa, hawak ang ballpen at notebook. "Ano ang maihahain ko sa inyo ngayong gabi?" Magalang na tanong ni Lisa. Ngumiti si Olivia ng walang init. 4 na chocolate shake at isang round ng tequila. Kumurap si Lisa. "Pasensya na po, ma'am, hindi kami naglilingkod ng alak sa mga menor de edad." Iniling ni Olivia ang ulo. "Mukha ba akong menor de edad sa tingin mo?" Tumulak ang mga kaibigan niya. Itinaas ng isang lalaki ang telepono niya na nakarecord na. "Sige na, Liv." Ginagawa lang niya ang trabaho niya. Hindi siya pinansin ni Olivia. "Makinig ka, waitress," aniya. Hinihila ang salita na para bang marumi. "Kapag ang mga campaign dinner ng tatay ko ay gumastos ng higit pa sa isang gabi kaysa sa kinikita ng basurahang ito sa isang taon, dadalhin mo ang hihilingin ko." Nanatiling kalmado si Lisa. "Laban ito sa batas. Baka mawalan ako ng trabaho." "Ay mahal," sabi ni Olivia nakasandal. "Nawala mo na ang dangal mo. Tingnan mo itong lugar." Tinuro-turo niya ang paligid ng diner. Madikit ang mga mesa, sira ang jukebox, at ang mga fries ay amoy na parang naluto ng 2 beses. "At ikaw?" Tinapik-tapik ng tingin niya ang uniforme ni Lisa mula ulo hanggang paa. "Amoy ka ng mantika at paghihirap." Ang tawa ay tumusok na parang suntok ng suntok. Pinilit ni Lisa na maging magalang ang kanyang ngiti. "Kukunin ko na ang milkshake ninyo." Lumiko siya patungo sa counter. Sumisiklab ang init sa likod ng kanyang mga mata. "Magpatuloy ka lang sa paglalakad," sabi niya sa sarili. "Huwag mong ibigay sa kanila ang gusto nila." Nakaligtas na siya sa mas masahol pa. Kaya niyang makaraos dito. Nang marinig niya ito, isang basa at matalim na tunog, may tumama sa pisngi niya, mainit nakakadiri. Puno ng lasa ng asin, soda, at kahihiyan ang bibig niya bago pa man niya namalayan kung ano ang nangyari.
Dinuraan siya ni Olivia Bennet. Napatigil ang mundo. Namatay ang lahat ng usapan. Ang huni ng fryer, ang ugong ng neon na ilaw, pati ang lumang bentilador sa kisame ay tila nanlamig. Nakatayo si Lisa roon, malalaki ang mga mata, isang nanginginig na kamay ang nakapindot sa kanyang mukha. Nakaturong diretso sa kanya ang phone camera ni Olivia. "Ngumiti ka sa camera, mahal," malambing na sabi ni Olivia. "Baka may makapansin sa'yo sa wakas." Muling tumawa siya pero sa pagkakataong ito ay kinakabahan at alanganin. Ang mga tao sa mga mesa sa paligid ay hindi komportabling gumalaw, nakatitig sa kanilang mga plato. Walang nagsalita. Naramdaman ni Lisa na humihigpit ang kanyang lalamunan. 1,000 salita ang naguunahan sa kanyang dila pero wala ni isa man ang sapat na makapangyarihan. Gusto niyang maglaho. At saka may kumiskis na upuan sa sahig. Mababa, mabigat, may layunin. Mula sa madilim na sulok may bumangon na matangkad na lalaki. Gumalaw siya ng mabagal, may layunin, na parang bagyo, nagpapasya kung saan tatama. Ang 4 na lalaki na kasama niya ay sinundan ng tingin niya patungo sa kubong kinauupuan ng mga kabataan, pero hindi sila gumalaw. Hindi na nila kailangang gumalaw. Alam ng lahat kung sino siya kahit hindi nila kailanman binigkas ang pangalan niya ng malakas. Marco Canti. Naririnig ni Lisa ang mga bulong, ang mga chismis tungkol sa kanyang ginagawa, kung sino siya at kung ano ang nangyayari sa mga taong hindi siya nirerespeto. Hindi niya kailanman pinaniwalaan ang alinman rito hanggang ngayon. Naglakad si Marco sa kahabaan ng diner. Ang talampakan ng kanyang itim na sapatos ay umuugong sa tiles. Nanahimik ang mga kabataan, ang kanilang tawa ay natigil sa kalagitnaan ng hininga. Kusang umatras ang mga lalaki. Sinikap ni Olivia na itaguyod ang kanyang baba. Ngunit nanginginig ang kanyang kamay sa hawakan ng telepono. Tumigil siya sa tabi ni Lisa. Sandali siyang hindi nagsalita. Tinitigan lang niya siya. Ang kanyang mga mata, na madilim, matatag at hindi mabasa, ay tiningnan ang mga bakas ng luha sa kanyang mga pisngi, ang laway na kumikislap sa kanyang balat, sa kananigas ang kanyang panga ng isang sandali bago ito muling lumambot. Kumuha siya ng napkin mula sa counter. Ang kanyang boses nang ito'y pumatak ay kalmado, mababa at parang malapit sa puso. "Huwag kang gagalaw, mahal." Umagos ang salita mula sa kanyang dila ng may tahimik na awtoridad. Hindi pang-iinsulto, hindi naawa, kundi tiyak. Sumunod si Lisa bago pa man niya namalayan. Natigil ang kanyang paghinga nang marahang itaas ni Marco ang kanyang baba at punasan ng malinis ang kanyang pisngi, mabagal at sinadya, na para bang mahalaga ang mismong gawa. Nanatiling tahimik ang kainan. Lahat ng mata ay nakatitig sa kanila. Nang matanggal ang napkin, lumingon si Marco at inilagay ito sa mesa ni Olivia. "Pulutin mo," utos niya, kumurap si Olivia. Paumanhin, bahagyang yumuko siya. Bumaba ang boses niya sa isang bulong na tumagos sa katahimikan. "Kahit papaano, tinatwa ka sa harap ko, hihiling ka ng paumanhin ngayon din." Binuksan ni Olivia ang bibig niya para tumutol, ngunit may isang lalaki na humis. Live. "Gawin mo na lang." Hindi gumalaw ang mga tauhan ni Marco pero ang mismong presensya nila, ang malamig na titig sa kanilang mga mata, ang pakiramdam na tila lumiliit ang buong kainan sa paligid nila ay sapat na para maunawaan ng lahat. Hindi nanlilinlang ang lalaking ito, nang lunok si Olivia. "Pasensya na." Mas malakas sabi ni Marco. "Pasensya na," ulit niya nang mag-iwas ang boses. Tumango si Marco ng isang beses pagkatapos ay umatras. "Umalis na kayo." Hindi sila nag-atubili. Nagkandara pa silang lumabas, nababangga ang mga upuan, iniwan ang mga milkshake na hindi pa natatapos at ang baho ng takot sa likuran nila. Sumabog ang pinto at ang kampanilya sa itaas nito ay nag-ingay ng mahina. Bumalik ang katahimikan. Lumiko si Marco kay Lisa. Agad na nagbago ang tono ng boses niya, halos nakalilito. "Ayos ka lang ba?" Sinubukan niyang sumagot, pero nauutal ang boses niya. "Oo, sa tingin ko." Lumambot ang tingin niya, mabuti, tapos ay bumulong siya ng mas mababa para lang marinig ng babae. "Walang sino man ang muling makakapahamak sa iyo kailanman." May something sa kanyang mga salita, ang ganap na katiyakan nito na tumimo ng direkta sa kanyang dibdib. Hindi siya tunog lalaking nangako. Tunog lalaking nagsasaad ng batas. Bumalik siya sa kanyang booth, naglagay ng $100 na papel sa mesa at umalis ng hindi lumingon. Sinundan siya ng kanyang mga tauhan ng perpektong pormasyon. Nang umalis na ang itim na SUV sa labas, muling gumana ang bentilador sa diner. Nagsimulang magbulong-bulungan ang mga tao. May isang babae sa counter ang nagmumura, "Si Marco Canti ba yan?" May isa namang nagsabi, "Kawawa ang babaeng yan kung nakuha niya ang pansin niya."
Nakatayo si Lisa doon, nakasipit pa rin ang napkin sa kamay, at parang tumitibok ng malakas ang pulso niya sa lalamunan. Sandali, gusto niyang habulin siya, para magpasalamat o kahit ano paman, para lang maunawaan kung ano ang nangyari. Sa halip, tinapos niya ang kanyang turno ng tahimik, iniiwasan ang bawat mausisang tingin. Nang umalis na ang huling customer, hinugasan niya ng 3 beses ang parehong mesa. Matagal nang nawala ang dura pero ramdam pa rin niya ang pagkasunog nito sa balat niya, at sa ilalim nito, ang bakas ng haplos ni Marco. Sa labas, nagsimulang umulan, banayad na tumatama sa mga bintana. Nanginig ang neon na karatula, binabad ang diner sa pulang ilaw. Muling bumukas ng may kaluskos ang pinto. Pumasok si Opisyal Davis, tumutulo ang ulan mula sa kanyang sombrero. Matagal na siyang suki sa loob ng maraming taon, karaniwang palakaibigan. Ngayong gabi mukhang kinakabahan siya. "Okay ka lang ba, Lisa?" tanong niya ng mahinahon. Tumango siya, pinilit ang isang maliit na ngiti. "Oo, isa na namang karaniwang gabi," huminga siya ng malalim. Hindi ito karaniwan. Nakita ko ang video." Nanginig si Lisa. "Video? Nasa online na ito, mabilis nang kumakalat." Hinimas niya ang batok. "Sinasabi ng mga tao na inatake ang anak na babae ni Senador Bennett sa diner mo. Ang lalaking iyon?" Nagatubili siya, pinababa ang boses. "Alam mo kung sino siya, hindi ba?" Umiling si Lisa. "Si Marco Canti," bulong niya. "Huwag kang pumagitna sa kanya at sa bagay na pinahahalagahan niya. Magaling ka't nanahimik ka." "Wala naman akong ginawa," mahinahon niyang sagot. "Yun nga." Tinitigan niya si Lisa na tila may awa. "Mag-ingat ka lang. Kapag pumasok ang taong katulad niya, nagbabago ang takbo ng mga bagay." Pinanood ni Lisa siyang umalis. Sa labas, sumilay ang mga ilaw ng sasakyan sa bintana. Sa isang kisap mata, inakala niyang nakita niya ang isang itim na SUV na nakaparada sa kabila ng kalsada. Umuungal ang makina, nakapikit ang mga ilaw, may anino sa likod ng manibela na nakamasid. Kumabog ang tiyan niya hindi dahil sa takot, kundi sa isang pakiramdam na nagpakiwas sa dibdib niya. Pinatay niya ang ilaw, sinara ang pinto at lumabas sa ulan. Baka umalis na siya. Baka hindi naman. Pero isang bagay ang tiyak. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi niya naramdaman na hindi siya napapansin. Hindi pa lang niya alam kung ang mapansin ng isang lalaking tulad ni Marco Key ay kaligtasan o simula ng isang bagay na mas mapanganib pa. Hindi tumigil ang ulan buong gabi. Marahang tumutog ito sa bitak-bitak na bubong ng diner ni Miller, na halo sa mahinang ungol ng neon sign na ayaw mamatay. Ang kulay rosas na liwanag ay kumislap sa basang aspalto, sa mga latak, at sa bukas na 24 oras na nagsisinungaling dahil sa 2:00 ng madaling araw ay walang tao maliban kay Lisa Smith. Nakatayo siya sa likod ng counter at pinupunasan ito ng 3 beses, kahit na kumikinang na ito. Sumakit ang katawan niya, pero hindi pa siya pwedeng umuwi. Sa tuwing ipipikit niya ang mga mata, nakikita niya ang mukha ni Olivia Bennett, ang flash ng kamera ng telepono, at ang kamay ni Marco Canti sa pisngi niya. Umiulit ito na parang panaginip o babala. Sinabihan niya ang sarili na wala siyang pakialam kung sino siya, na hindi iyon mahalaga. Pero sa kaibuturan, may nagbago sa kanya. Sa loob ng maraming taon, tahimik na namuhay si Lisa. Walang gulo, walang pansin. Ngayon, alam na ng buong bayan ang pangalan niya, pati na rin ng internet. Kumalampag ang pinto, nangilabot siya. Hindi tumunog ang kampanilya sa itaas nito dahil hindi pa nabubuksan ang pinto. Nakasara ito. Pagkatapos ay may malakas na katok, nag-aatubili siya, sumilip sa salamin. May 2 lalaki sa labas, nakasuot ng mga Amerikana na masyadong magara para sa bahaging ito ng bayan. Ang isa ay matangkad na may ngiting parang politiko at Amerikana na mukhang bago. Ang isa naman ay may makapal na leeg at magulong titig ng isang bayarang mang-intimidate. Nag-aatubili si Lisa. "Sarado kami." Ngumiti ng magiliw ang mas matangkad na lalaki. "Kailangan lang namin ng saglit na usapan, miss, tungkol sa nangyari kagabi." Nanlamig ang pakiramdam niya. Ipinakita nila ang mga ID badge na mukhang opisyal, pero mura ang dating ng lamination sa ilalim ng ilaw sa kalye. Ayaw niya sanang papasukin sila pero dahil sa takot at pagiging magalang, kumilos pa rin ang mga kamay niya. Binuksan niya ang kandado ng pinto. Pagkabukas nito, pumasok sila at muling ikinandado ito. Hinubad ng mas matangkad na lalaki ang kanyang sombrero. Pinagpag ang ulan sa mga manggas nito. "Ikaw si Lisa Smith, tama?" "Opo. Nandito kami sa ngalan ni Ginoong Bennett, Senador Bennett." Ngumiti siya. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Galit na galit siya sa nangyari sa anak niya. Nanigas ang mga daliri ni Lisa sa basahan.
Nilusukan ako ng laway ng anak mo. Hindi nagbago ang ekspresyon ng lalaki. 17 anyos ang anak niya, miss, natatakot. Alam mo naman kung paano binabaluktot ng internet ang mga bagay. Lumibot sa likuran niya ang kabila. Kampante, masyadong malapit. Aapresyahin namin kung pipirma ka ng pahayag na naglilinaw na ikaw ang nag-udyok ng sitwasyon. Misunderstanding lang. Makakatulong para makausad na kayong lahat. Umatras si Lisa ng isang hakbang. Hindi ako magsinungaling. Bumuntong hininga ang mas matangkad na lalaki na para bang inaasahan na niya ang sagot na iyon. Binibining Smith, naniniwala ang mga tao sa sinasabi sa kanila. Gusto mo bang maging dahilan na masira ang reputasyon ng isang dalagita? Binuksan niya ang kanyang bibig pero hinawakan siya sa pulso ng kabila. Baka hindi mo lang naiintindihan kung gaano ito kaseryoso para sayo. Natigil ang paghinga ni Lisa. Bitawan mo ako, hindi niya ginawa. Lalong humigpit ang pagkakahawak niya. Pirmahan mo na lang ang papel. Nahulog mula sa kamay niya ang basahan. Malakas ang tiktak ng orasan sa itaas nila. Naisip niyang sumigaw pero walang makakarinig sa kanya sa oras na ito. Pagkatapos ay bumukas ang pinto. Walang tunog maliban sa tahimik na pag-click ng susi nang mapasok ito. Nanginig ang kamay ng lalaki sa pulso niya. Lumiko siya. Pumasok si Marco Canti sa pintuan, isang patak ng ulan ang dumadaloy mula sa kanyang itim na Amerikana. Nasa likuran niya ang dalawa niyang tauhan, sina Luca Romano at Enzo Ricci. Parehong tahimik, parehong nakamazid, walang nagsalita. Lumipat ang tingin ni Marco mula sa pulso ni Lisa papunta sa lalaking humahawak nito. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon, ngunit may isang hindi nakikitang bagay sa silid ang nagbago na para bang natutunan ng hangin mismo ang takot. Tanggalin mo ang kamay mo sa kanya, mahinahon na sabi ni Marco. Agad na binitiwan siya ng lalaki at natumba-tumba ito paatras. Ginoong Key, ito ay isang maling pagkakaintindi lang. Lumakad si Marco pasulong. Kalmado at eksakto ang bawat hakbang. Sigurado akong ganoon nga, sinulyapan niya ang papel sa counter. Dumating ka rito para utusan siyang magsinungaling. Hindi, Ginoo. Sinusubukan lang naming... Sinabihan ka ni Bennett, putol ni Marco. Tumango-tango ang mas matangkad na lalaki. Sumusunod lang kami sa utos. Ngumiti ng bahagya si Marco, ang ngiting nagpapamuro sa dugo. Ako rin. Tumango siya ng isang beses. Gumalaw si Luca bago pa man makurap ang sinuman, sumulong, at ang presensya niya lamang ay sapat na para umatras ang dalawang lalaki patungo sa pinto. Walang nagtaas ng kamay, walang sigawan, walang banta, tanging ang mabigat na katahimikan ng kapangyarihan. Lumabas, ani Marco. Mabilis silang umalis, may natapakan sa kuwadro ng pinto sa pagmamadali. Nang muling pumikit ang pinto, lalo pang umingit ang diner. Nakatayo si Lisa na parang nakapako sa likod ng counter. Mabilis ang tibok ng puso niya. Hindi mo sana sila pinapasok, malumanay na sabi ni Marco. Biglang tumingala siya. Hindi ko alam kung sino sila. Pinagmasdan siya nito. Madilim ang mga mata sa ilalim ng kumikislap na ilaw ng diner. Ngayon alam mo na. Gusto niyang itanong kung paano niya nalaman na nandito sila, bakit may susi siya, bakit palagi siyang lumilitaw tuwing may nangyayaring masama. Pero ang lumabas lang ay, may susi ka. Kalmado ang tono ni Marco, may utang na loob sa akin ang may-ari. Dahil doon, ligtas ang lugar na ito. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Ibig sabihin, ikaw ang kumukontrol dito. Pinoprotektahan ko ito, itinama niya. At pati ang mga taong nagtatrabaho rito. Ipinako ni Lisa ang kanyang mga braso, pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi ko kailangan ang proteksyon mo. Bahagyang iniling niya ang ulo. Sigurado ka diyan. Binuksan niya ang kanyang bibig, ngunit nang hina ang kanyang boses. Hindi siya nagkamali. Dahan-dahang lumapit si Marco, sinara ang distansya sa pagitan nila hanggang naamoy niya ang ulan at malinis na pabango. Akala mo sumingit ako kagabi? Dahil kailangan kong patunayan ang isang bagay, tanong niya ng mahinahon. Nakatayo ka roon na nanginginig at walang gumalaw. Ni isang tao. Kaya ako ang bumangon, halos hindi na marinig ang boses niya. Hindi mo nga ako kilala. Sa unang pagkakataon, lumambot ang tingin niya. Magugulat ka? Nakakunot ang noo niya. Anong ibig mong sabihin? Hindi siya sumagot. Sa halip, hinawakan niya ang kamay nito, ang isa pa ring namumula mula sa pagkahawak ng lalaki, at tiningnan ang bahagyang pasa na nabubuo doon. Marahang pinahaplos ng hinlalaki niya ang pasa. Nangilid si Lisa sa pagdampi, hindi dahil masakit, kundi dahil hindi naman. Nanigas ang panga ni Marco. Bumubuhay ka ng mag-isa? Oo. Hindi na. Nagkunjot ang kilay niya.
Pwede ba? Tinitigan niya ng diretso ang mga mata nito. Matutulog ka sa ibang lugar ngayong gabi. Natawa siya ng nerbiyos. Hindi ako. Oo, simpleng sabi niya. Ikaw. Umatras si Lisa. Hindi mo pwedeng basta na lang magdesisyon yan. Pwede ko? Anya ng mahinahon. At ginawa ko na. Lumibot siya sa counter, kinuha ang Amerikana nito mula sa kawit at iniabot ito. Isuot mo. Marco, mahal, pinutol niya. Mababa pero matigas ang boses. Hindi ako nagtatanong. Ang salitang mahal ay tumama sa kanya na parang kuryente. Tinitigan niya siya, mabilis ang paghinga. Bakit mo ginagawa ito? Dahil hindi mo maintindihan kung anong klasing mga lalaki ang kinakalaban mo. Hindi titigil si Bennett. Nasaktan ang dangal niya. Magpapadala uli siya ng tao at sa susunod baka hindi na ako makarating ng napapanahon. Nanigas ang lalamunan ni Lisa at pupunta ka lang uli rito na parang ilang-ilang ano? Lumapit siya ng parang ilang bayani na akala niya ay karapat dapat akong iligtas. Sa loob ng ilang sandali, walang gumalaw sa kanila. Tumitipa ang ulan sa bintana. Kumurap ang neon na ilaw, pinipinturahan ang mukha niya ng pula at anino. Sa wakas ay nagsalita si Marco. Karapat dapat kang iligtas, hindi niya alam kung ano ang gagawin niya doon. Walang sino man ang kailanman nagsabi ng mga salitang iyon sa kanya dati. Inabot niya pabalik ang Amerikana niya, mas banayad ngayon. Kunin mo na ang mga gamit mo, dadalhin kita sa isang ligtas na lugar. Nag-aatubili si Lisa, hinahanap sa mukha niya ang bakas ng kalupitan o manipulasyon. Isang dahilan para mas madali siyang tanggihan. Ngunit ang nakita niya ay kalmadong katiyakan. Sa labas, isang itim na SUV ang naka-idle sa gilid ng bangketa. Naghintay si Luca sa manibela. Nagliliwanag ang sigarilyo sa dilim. Huminga si Lisa ng malalim, kinuha ang kanyang pitaka at sinundan si Marco palabas sa ulan. Tahimik ang biyahe. Dumaraan ang mga ilaw ng kalye na parang mga multo sa mga nakatint na bintana. Naupo si Marco sa tabi niya, basa pa rin ang kanyang jacket, matalas ang kanyang profile sa mahinang liwanag ng dashboard. Gusto sanang itanong ni Lisa kung saan sila papunta pero dahil sa bigat ng kanyang presensya ay nanahimik siya. Sa wakas bumulong siya. Palagi mo bang ginagawa ito? Ilingon niya ang ulo. Gumawa ng ano? Iligtas ang mga waitress na napupuot sa maling tao. May bahagyang ngiti sa sulok ng kanyang labi. Hindi, ikaw ang una. Natigil ang tibok ng puso niya sa paraan ng pagkasabi niya nito. Hindi nagbibiro, hindi nagpapatawa, seryoso lang. Lumayo ang tingin niya, paikot-ikot ang mga kamay sa kandungan, kinakabahan ako ng konti. Mabuti, malambing niyang wika. Ang takot ang nagpapanatiling buhay sa mga tao. Pagkatapos mas malumanay, hindi mo kailangang matakot sa akin. Humina ang SUV nang pumasok sila sa isang pribadong silong na garahe sa ilalim ng isang matayog na gusali sa downtown. Mga pader na konkreto, mga security camera, mga makinang na kotse na nakahanay ng tahimik. Nagparada si Luca at bumaba. Si Marco mismo ang nagbukas ng pinto ni Lisa. Nasa saan tayo? Tanong niya. Sa bahay ko. Hindi ako pwedeng manatili rito. Pinutol niya ito sa parehong matatag na tinig. Pwede ka at mananatili ka, para lang ngayong gabi. Ginabayan niya siya papunta sa isang pribadong elevator na direktang bumukas sa isang penthouse. Mga salaming pader na tanaw ang lungsod, makinis na muwebles, tahimik na musika mula sa mga nakatagong speaker. Pumasok si Lisa, namangha. Hindi ito amoy pera. Amoy ito ng kaayusan. Pinailawan ni Marco ang isang malumanay na lampara malapit sa sopa. Matutulog ka sa silid panauhin. Dadalhan ka ni Luca ng damit sa umaga. Kung kailangan mo ng anumang bagay, gamitin mo ang teleponong iyon sa mesa. Ako lang ang nakakakonekta rito. Lumiko si Lisa sa kanya. Bakit mo ito ginagawa? Tinitigan niya ito ng walang pag-aatubili. Dahil nakita kong may babaeng binudburan ng laway dahil lang ginagawa niya ang trabaho niya. At naalala ko ang lahat ng kinamumuhian ko sa lungsod na ito. Nanginig ang lalamunan niya. Hindi iyon dahilan para gawin iyon. Para sa akin iyon ang dahilan. Lumapit siya, huminto, bago pa man siya mahawakan. Bumaba ang boses niya sa isang bulong. Mula ngayon hindi ka na mag-iisa pa uwi. Hindi ka sasagot sa mga hindi kilalang numero. Hindi mo bubuksan ang mga nakasarang pinto pagkatapos ng oras ng trabaho. Hayaan mo akong asikasuhin iyon. Nanginig ang hininga ni Lisa. Ang sabi mo'y parang pag-aari mo ako. Hindi nagbago ang ekspresyon niya. Siguro ayaw ko lang talagang ipamahagi ang pinoprotektahan ko. Nagtagpo ang kanilang mga mata, malakas sa tenga niya, ang tibok ng puso niya, ang tingin niya ay matatag at hindi kumukurap. Sa loob ng isang mahabang sandali, akala niya ay hahawakan niya ulit siya.
Hindi niya ginawa. Sabi lang niya, magpahinga ka, at naglakad patungo sa elevator. Marco, malumanay niyang tawag. Tumigil siya. Naghanap siya ng tamang salita. Hindi ko nga alam kung ano ang pasasalamatan ko sa'yo. Lumlingon siya. Hindi mabasa ang ekspresyon. Pagkatapos, wag mo pa akong pasalamatan. Isinara ng mga pinto ng elevator, iniwan siyang mag-isa sa isang katahimikang napakalalim na maririnig niya ang sariling tibok ng puso. Sa labas, sa wakas ay tumigil na ang ulan. Umupo si Lisa sa gilid ng kama sa silid panauhin, nakatitig sa mga ilaw ng lungsod sa ibaba. Nagtataka kung sino nga ba talaga ang nagdala sa kanya rito, ang kanyang tagapagligtas o ang kanyang bihag. At sa isang lugar sa ibaba, sa garahe ng parehong gusali, tahimik na nagsalita si Marco Canti sa kanyang telepono. Maglagay kayo ng kotse sa gusali niya, sabi niya. Walang papalapit dito. Hindi ang mga Bennett, hindi ang mga tauhan nila, hindi kahit sino. Tinapos niya ang tawag, nakatitig sa abot tanaw. Hindi pa niya alam noon, pero ang waitress na ito, ang dalagang may apoy sa likod ng kanyang takot, ay magbabago ng lahat. Hindi na alala ni Lisa kung paano siya nakatulog. Isang sandali, nakaupo siya sa gilid ng kama sa silid panauhin. Nakatitig sa lungsod sa pamamagitan ng salaming mula sahig hanggang kisame. Naririnig pa rin niya sa isip ang boses niya. Mabilis pa rin ang tibok ng puso niya dahil sa pagkakasabi niya, manatili ka rito. At sa susunod na sandali, nagising siya sa mga kumot na mas malambot kaysa sa anumang nahawakan niya kailanman. Sandali, hindi niya alam kung nasaan siya. Hindi mantsado ang kisame. Hindi amoy luma ang langis sa prituhan ng hangin. Walang malakas na paghakbang mula sa kapitbahay sa itaas. Walang sirena, walang sigawan sa manipis na pader. Tahimik lang. Sobrang tahimik. Naramdaman niyang naninigas ang lalamunan. Hindi lang dahil komportable ang kama, kundi dahil pakiramdam niya ay ligtas siya. Pagkatapos bigla siyang binalik ng alaala ang laway ni Olivia. Ang pangalan niya online, ang mga tauhan ni Bennett sa diner, ang kamay ni Marco sa pulso niya. Kalmado, tiyak. Mahal, hindi ako magtatanong. Masyado siyang mabilis na umupo. Naka-t-shirt siya na hindi niya naalala na sinuot niya. Hindi niya ito. Ang sa kanya ay luma, malambot dahil sa sobrang paghuhugas. Ang ito ay bago, itim, sapat ang haba para dumampi sa hita niya. Nilunok niya. Hinubad ba niya ako? Bago pa man umakyat ang takot, napansin niya ang isang bagay sa mesa sa tabi ng kama. Ang uniforme niya, nakatiklop ng maayos, nakabutones pa hanggang sa taas. Nakatiklop din ang bra at maong niya. At isang maliit na puting sulat na nakasandal sa baso ng tubig. Nakatulog ka. Sinabi ko kay Rosa na huwag kang gisingin. Bumitaw ng kaunti ang balikat niya. Sige. Kaya hindi siya hinalikan habang natutulog siya. Pinagawa niya sa iba kay Rosa ang pag-aalaga sa kanya. Nakatulong iyon. Malaking tulong iyon. Pero may ibig pa itong sabihin. May mga taong nagtatrabaho para sa kanya dito sa bahay niya. Gumalaw ang mga mata niya sa paligid ng silid. Mas malaki ang silid panauhin kaysa sa buong apartment niya. Maputlang mga pader, malinis na linya, makakapal na kurtina na nakabukas ng kalahati patungo sa tanawin sa labas. May isang upuan sa sulok sa tabi ng isang mababang mesa na may maliit na tray. Mga painkiller, isang bote ng tubig, at kumurap siya, isang protein bar. Nag-iwan siya ng pagkain para sa akin, hindi dapat ganoon ang nararamdaman niya. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Mainit ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa, na para bang may sariling tahimik na init ang buong lugar sa ilalim ng marmol. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa salamin, sa sulok at halos hindi niya nakilala ang sarili. Namamaga ang mga mata, ang buhok ay kalahating nahulog mula sa kanyang ponytail. Ang bahagyang marka sa kanyang pulso mula sa paghila sa kanya ng tauhan ni Bennett. Hinimas niya ito ng marahan, naalala niya kung paano hinawakan ni Marco ang parehong bahagi at nanatiling nakatigil. Matutulog ka sa ibang lugar ngayong gabi. Hindi ito tanong. May kumatok sa labas ng silid tulugan, matatag pero hindi magaspang. Nagulat si Lisa. Oo, binuksan ng ilang pulgada ang pinto at may isang matangkad na lalaki na sumilip. Hindi si Marco. Itim ang buhok, malapad ang balikat, naka-roll up ang manggas, may mga tattoo sa kanyang bisig na nawawala sa ilalim ng kanyang kamiseta. Mukha siyang gulo pero magalang siyang nagsalita. Miss Smith, sabi niya. Ako si Luca. Inutusan ako ng boss na tingnan kung gising ka na. Boss, tama. Agad namang hinila ni Lisa pababa ang laylayan ng kanyang blusa sa kanyang mga hubad na hita. Gising na ako.
Mabuti. Inilapag ni Luca ang isang nakatiklop na bunton ng damit sa isang silya nang hindi pumapasok sa loob ng silid. Ito para sa'yo. Siguradong kasya ito. Si Rosa ang naghula ng sukat. Kung may hindi tama, sabihin mo lang at ipaayos ko. Kumunot ang noo niya. Bumili ka ng damit para sa akin? Nag-angat siya ng balikat na parabang hindi iyon malaking bagay. Oo, bumili ka ng damit para sa akin sa kalagitnaan ng gabi. Humagikhik siya. Akala mo ba ibabalik ka ni Canty sa diner na iyon na ganun ka pa rin ang uniformeng suot mo nung sinubukan ka nung mga tauhan ng senador na kulungin? Sige na. Namulat ang bibig niya. Babalik ako sa trabaho. Nag-alangan ang ekspresyon ni Luca. Depende iyan sa kung ano ang ibig sabihin ng trabaho pagkatapos ng araw na ito. Bago pa man siya makapagtanong, nanginig ang telepono ni Luca. Tinignan niya ito saka siya. Bumaba ang boses niya na wala ang magaan na tono. Kumain ka. Nasa kusina siya naghihintay, huwag mo siyang paabutin. Pagkatapos noon, umalis na siya. Nagsara ng may klik ang pinto at nanatili si Lisa roon ng saglit. Ramdam niya ang pagkabagbag ng puso sa lalamunan. Nasa kusina siya naghihintay. May isang bagay doon na mas tumimo sa kanya kaysa sa inaasahan. Hindi opisina, hindi silid pulong, hindi makikita kanya kapag may oras siya. Nasa kusina siya at naghihintay para sayo. Mabilis siyang nagbihis. Simple lang ang mga bagong damit, itim na leggings na akma sa katawan, malambot na kulay abo na sweater, bagong medyas walang magarbong, wala na magpapatunay na pag-aari ako ng lalaking katulad niya. Komportable lang, maingat at oo akmang-akma ang sukat. Mas ikinabahala siya ng detalyeng iyon kaysa sa anumang baril o banta. Paano mo nalaman ang sukat ko, Marco? Nang lumabas siya sa pasilyo, naunawaan niya kung gaano kapribado talaga ang lugar na ito. Hindi ito sterile tulad ng hotel. Hindi rin ito pangmayaman. Kontrolado ito, minimal, walang kalat na hindi kailangang naroon. Isang espasyong dinisenyo ng taong ayaw magulat. May mga kamera sa mga sulok, pinatibay ng mga pinto, nakakandadong kabinet. Napansin niya ang lahat ng iyon at agad niyang naunawaan ang isang bagay. Hindi makakapasok rito ang mga tao maliban kung gusto niya, na ibig sabihin pinapasok niya ako, kinabahan siya. Hindi iyon ang inaasahan niyang kusina. Akala niya ay malamig na batong countertop at puro chrome ang makikita. Sa halip, parang mainit ito. Malabo ang ilaw, mabigat ang mesa na gawa sa kahoy, may nakahandang kape na, at may singaw na umaakyat mula sa 2 tasa. Nakayuko si Marco sa counter, nakahubad ang jacket, nakapulupot ang manggas hanggang sa bisig, at nakapatong sa mesa ang kurbata. Hindi na siya mukhang usap-usapan kundi isang totoong lalaki sa ganoong kalapit. May balbas sa baba, matitibay na balikat sa ilalim ng puting dress shirt, at may ugat sa bisig na naninigas tuwing gumagalaw siya. Hindi siya nagpupose. Hindi siya nagsusumikap, iyon ang problema. Natigil ang hininga niya ng kalahating segundo. Tumingin siya pataas at nang tumapat ang tingin niya sa kanya, nagbago ang buong mukha niya. Iyon ang pangalawang problema, nakita na niya noon ang mga lalaking tumingin sa kanya. Oo, mabilis na sulyap, tamad ng ngiti, mga kamay na parang may karapatan lang dahil nagdala siya ng ketchup sa mesa nila. Hindi ito ganoon, hindi siya tinitigan ni Marco na parang isang bagay na dapat hipuin. Tinitigan niya siya na para bang itinuturing na niyang sarili niyang, umaga! Wika niya ng mahinahon. Madilim pa naman sa labas, ang tanging nasabi niya. Umangat ang sulok ng kanyang bibig. Kung ganon, hindi pa umaga. Tumitig ang kanyang mga mata sa mga tasa. Para sa akin ba yan? Oo, ang sagot niya. Umupo ka. Umupo siya sa mesa dahil sinunod ng katawan niya ang sinabi ng boses niya bago pa man makapagdesisyon ang isip niya kung gusto niya man o hindi. Kumain ka, sabi niya, habang itinutulak niya patungo sa kanya ang isang plato, tostada, itlog, bakon. Tunay na bakon, hindi yung manipis na nakabalot sa supermarket na minsan niyang binibili tuwing linggo kapag naka-clearance sale. Hindi ako nagugutom, automatikong sabi niya, hindi siya kumurap. Kumain ka na lang. Kinuha niya ang tinidor. Palagi mo ba talagang kinakausap ang mga tao ng ganyan? Hindi, ikaw lang. Oo. May gumalaw sa tiyan niya na hindi naman dapat naging masarap. Nguya siya ng isang kagat at agad na ipinagkanulo siya ng katawan niya. Nagugutom nga siya. Hindi na siya nakakain mula pa kahapon ng hapon. Pinanood siya ni Marco ng tahimik ng ilang segundo. Hindi sa nakakikilabot na paraan, kundi parang sinusuri lang siya. Ayos ka lang ba talaga o dapat ko bang habulin ngayon ang isang tao? Sa wakas, sinabi na rin niya. Hinabol ka nila dahil sa akin. Tumigil sa ere ang tinidor ni Lisa, nagpatuloy siya. Pantay ang boses, wala silang pakialam sa'yo, Bennett. Ang pakialam nila ay sa tingin ng publiko, pinahiya ng anak niyang babae ang isang waitress. Na-upload ang video online, mukhang masama ang tingin sa anak niya. Hindi niya ako kayang galawin.
nang hindi sinisimulan ang isang bagay na hindi niya malalampasan. Kaya sinubukan niyang abutin ako sa pamamagitan mo. Kaya nandyan sila. Naging mahigpit ang dibdib niya. Kaya na-involve ako rito dahil tumayo ka. Na-involve ka rito? Inayos niya ang pagkakasabi. Dahil iniisip ng isang pasaway na batang babae na mas mababa ang mga service worker kaysa sa kanya at tinuruan siya ng kanyang ama na binubura ng pera ang pagkakasala. Pinutol ko lang yung parte na dapat ay nilunok mo na lang at nagpasalamat. Nanliliyab ang lalamunan niya. Sinabi niya ito ng basta-basta na para bang matagal na siyang nakaupo sa madilim na sulok na iyon ng mesa, nanunood ng mga taong katulad ni Olivia Bennet na nanlalait sa mga babaeng katulad niya. At sa wakas na puno na siya. Tumungo si Lisa sa kanyang plato. Walang sino man ang kailanman huminto para sa akin sa ganoong bagay. Bahagyang tumaas ang kilay niya. Walang kailanman nagpunas ng mukha mo dati. Biglang tumingin siya pataas. Huwag mo ngang sabihin ng ganyan. Parang ano? Parang walang nangyari. Nanginig ang panga niya na para bang gusto niyang magsalita ng 10 bagay at nilunok lahat ng iyon. Sa halip, yumuko siya pasulong, nakasandal ang mga bisig sa mesa at pinababa ang boses. Hindi iyon walang nangyari, sabi niya. Iyon ang punto. Tumagal ang katahimikan ng ilang segundo. Naramdaman niyang mainit ang mukha niya. Hindi niya alam kung saan titingin. Sinubukan niyang huminga sa kabila ng kabigatan sa dibdib niya. Lahat ay binabanggit ang pangalan mo. Alam ko, sabi nila. Panganib ka. Oo, dapat natakot siya sa pagiging tuwiran niya. Hindi siya natakot. Hindi sa paraang dapat. Lumunok siya. Panganib para kanino? Dahan-dahang huminga siya sa dibdib. Tapos sinabi niya, nang matatag at totoo, hindi sa'yo. Nanigas ang bawat kalamnan sa katawan niya. Sinabi ng kanyang kutob na huwag itong paniwalaan. May mga sinasabi ang mga lalaki. May mga ipinapangako ang mga lalaki. May mga sumusumpa ang mga lalaki na hindi nila gagawin. Tapos ginagawa rin nila. Pero may something sa paraan ng pagpasok niya sa diner na yon ng 2:00 ng umaga. May something sa paraan ng pag-urong ng 2 matatandang lalaki na may peking badge nang tumingin siya sa kanila. Hindi iyon salita lang. Ebidensya iyon. Hindi niya hinihiling na magtiwala siya sa kanya. Ipinapakita niya kung bakit dapat. Itinulak ng bahagya ni Lisa ang plato niya at huminga siya ng malalim. Ano ang nangyayari ngayon? Hindi agad sumagot si Marco. Sa halip inabot niya mula sa isang folder sa mesa ang isang bunton ng mga nakaprint na screenshot at itinulak iyon papalapit sa kanya. Ito? Kumurap si Lisa. Ano yan? Ang mukha mo, sabi niya, online. Nanlalamig ang sikmura niya. Nakatanaw pabalik sa kanya ang sarili niyang imahe mula sa 12-12 ng anggulo, lahat ay nakapirming nasa kalagitnaan ng kahihiyan. Si Olivia na tumatawa, ang kaibigan niyang kumukuha ng video. Si Lisa na namanghang, nasasaktan, may maliliit na salita na nakapatong sa ilan sa mga ito. Sinaktan ng waitress ang anak na babae ng senador. Marahas na manggagawa sa kainan, hinabol ang menor de edad. Seryoso ka ba? Bulong ni Lisa. Hindi ko siya hinawakan. Wala namang nagmamalasakit sa katotohanan, sabi ni Marco ng kalmado. Ang importante, sino ang mauunang mag-post? Nanlilisang ang mga kamay niya. Wala akong ginawang mali. Alam ko. Nang higpit ng husto ang lalamunan niya, parang masakit. Iyon ang dahilan. Hindi ang proteksyon, hindi ang pera, hindi ang SUV, ang damit, ang gusaling may guwardiya, ang pribadong elevator. Na alam ko. Nanliliyab ang mga mata niya. Mabilis siyang kumurap, galit sa sarili. Ang galing. Kaya, basurahan na ng marahas sa kainan ako ngayon sa harap ng buong internet. Bumababa ang boses ni Marco. Hindi ka basura. Pinilit niyang tumawa. Oo, sabihin mo yan sa comment section. Wala akong pakialam sa comment section. Ako may pakialam. Sumigaw siya ng mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Nilunok niya ang kanyang laway at pinababa ang boses. Yun ang mukha ko. Yun ang trabaho ko. Yun ang buhay ko. Kapag pumapasok ka sa mga lugar, natatahimik ang mga tao. Hindi nila yan ginagawa para sa akin. Hindi ko na pwedeng basta na lang umiral sa likuran. Naiintindihan mo ya, di ba? Pinasiklab mo ako sa spotlight. May madilim na kumislap sa mga mata niya, hindi galit sa kanya, galit sa sarili. Tumango siya ng isang beses. Tama ka. Kumurap siya. Hindi niya inasahan na sasang-ayon siya. Sumandal siya sa upuan niya at sinabi sa parehong tahimik, kontroladong boses, kung ganon, mag-aangkop tayo. Natigil ang hininga niya. Mag-adjust?
Paano, hindi ka babalik sa diner? Nanlaki ang mata niya. Ano? Hindi iyon ligtas, sabi niya. Hindi pa tapos si Bennett. Susubukan kanyang takutin muli o babayaran ka para magsinungaling o iset up ka para magmukhang hindi ka matatag para walang maniwala sa'yo. Hindi ko hahayaang papasok ka ron. Tumibok ng mabilis ang pulso niya. Hindi mo pwedeng sabihin lang na tigilan ko ang trabaho ko. Yung trabahong iyon ang bayad sa renta ko. Ganun nga, itinama niya. Nang nakaraan. Namula ang mukha niya, sumiklab ang galit. Ah, ganun. Tama. So ngayon ano na ako? Isang babae na itatago mo sa apartment para maramdaman mong malaki ka? Dapat ba akong umupo sa sopa mo, magmukhang maganda at manahimik? May kumislap sa kanyang mukha, si Luca. Kung nandoon sana siya sa silid, ay baka binalaan siya. Huwag mo siyang sinusubukang pasukin ng ganoon. Pero wala si Luca sa silid. Dahan-dahang tumayo si Marco, nakalapat ang mga palad sa mesa, at yumuko hanggang halos magdikit na ang kanilang mga mukha. Ang boses niya nang magsalita ay mababa, halos nakakapinsala. Makinig ka ng mabuti sa akin, Lisa. Hindi kita binabayaran para manahimik. Hindi kita inilalagay sa isang maliit na kahon na salamin dahil maganda kang tingnan sa apartment ko. Pinapabuhay kita dahil gusto kong huminga sa mundong naroroon ka. Nauunawaan mo ba ako? Nanlambot ang buong katawan niya. Hindi siya kumurap, hindi siya ngumisi, hindi siya lumingon. Seryoso siya sa bawat salitang sinabi niya. Namulat ang mga labi niya. Walang lumabas. Nang hindi siya sumagot, humiwalay si Marco sa mesa at muling inayos ang kanyang mga manggas. Isinusuot muli ang kanyang kontrol na parang jacket. Mananatili ka rito ng ilang araw. Aayusin natin ito. Tayo, bulong niya. Oo, sabi niya. Nanginig ang boses niya. Marco, paulit-ulit mong sinasabi na para kang pag-aari ako. Muling nagtagpo ang kanilang mga mata. Kalma, direkta. Walang paumanhin, ginagawa mo. Napatigil ang paghinga niya. Sobra na iyon. Dapat ay tumutol siya, sumigaw, tumakbo, sinabihan siyang baliw siya. Sa halip na mula ang mukha niya at nanliliyab ang pakiramdam sa ibaba ng tiyan niya. Marco, bulong niya, halos natatakot sa sariling boses. Hindi mo pwedeng basta-basta pag-aariin ang mga tao. Panoorin mo ako. Tumibok ng malakas ang puso niya kaya kinailangan niyang itapat ang kamay sa mesa. Pinanood niya iyon. Halos hindi mapansin na nanigpit ang panga niya na para bang kailangan niyang pilitin ang sarili na manatiling kalmado. Pagkatapos sa unang pagkakataon, naging malambot ang boses niya. Wala ka pang tinatanong sa akin, kumurap siya. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo pa ako tinanong kung sino ako, mahinahon niyang sabi. Ano ang ginagawa ko? Ano ang ibig sabihin kung makikita ka ng mga tao kasama ako? Namaga ang lalamunan niya. Dapat ba akong matakot magtanong? Hindi, sabi niya. Dapat matakot kang huwag. Tumibok ng mabilis ang pulso niya. Hindi niya siya pinilit na magtanong. Sinabi lang niya. Ako ang humahawak ng mga bagay sa lungsod na ito na ipinagkukunwari ng mga lalaking tulad ni Bennett na hindi nila alam. Sabi niya ng kalmado. Mga club, pera, seguridad, pabor. Ako ang nagdedesisyon kung sino ang aabutin at sino ang hindi. Ako ang nagdedesisyon kung kaninong anak na babae ang makakauwi ng mag-isa at ang kaninong anak na babae ang hihila papasok sa kotse. Hindi ko pinapayagan ang ilang klaseng negosyo. Hindi ko tinatanggap ang ilang asal. Tinatawag akong kriminal ng mga lalaking katulad ni Bennett sa publiko. Tapos nananadya silang humingi ng tulong sa akin ng pribado. Tinitigan siya ni Lisa. Akala mo hindi ko alam kung ano ang ginagawa ng anak niya? Nagpatuloy si Marco. Akala mo hindi ko nakita ang mga video? Ikinukuhanan ni na Olivia at ng kanyang mga kaibigan ng video ang mga babaeng nagbibigay ng serbisyo. Pinapahiya nila sila. Pinapainom nila sila para sa libangan. Livestream nila ang pag-iyak nila. Hindi ang mukha mo ang unang in-post nila. Ito lang ang unang mukha na pinansin ng iba dahil ako ang nakatayo sa frame. Nangilabot ang tiyan niya. Ginawa na nila ito dati. Mahigit sa isang beses, sabi niya. Hindi ka ang unang target nila. Ikaw lang ang unang may tumindig at nagsabing hindi. Naramdaman niyang masama ang kanyang pakiramdam, galit, mainit ang ulo, nahiya at nagpasalamat ng sabay-sabay. Nilunok niya ang kanyang laway. Kaya pala sinusundan ako ni Bennett. Hindi niya ipinagtatanggol ang dangal ng anak niya. Sabi ni Marco, tinatakpan niya ang kampanya niya. Ipinasa niya sa kanya ang isa pang pahina. Ito ay isang printout ng isang pampulitikang headline na may mukha ni Bennett sa tabi ng mga salitang tulad ng pagpapahalaga sa pamilya at pagprotekta sa ating mga kababaihan.
Humagik-gik si Lisa ng walang biro. Nakakadiri. Ganyan ang politika, sabi ni Marco. Ang pagkasuklam ang tatak. Tumingala siya sa kanya, pakiramdam niya'y maliit siya, nag-aalab ang galit, at kakaibang matatag sa parehong oras. At ano ka? Hinawakan niya ang tingin nito ng matagal. Tapat, sabi niya. Hindi iyon ang sagot na inaasahan niya. Mas maganda pa, nang hininga siya ng malalim. At ano ako sayo? Lumabas ang tanong bago pa man niya mapigilan. May nagbago sa mga mata nito. Hindi naging mas malambot o mas malalim, lumapit siya. Hindi naman siya hinahawakan pero sobrang lapit na naramdaman niya ang init ng katawan nito. Ikaw, mahinahon niyang sabi, ay isang bagay na hindi ko hahayaan ng sino man na sirain. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya na akala mo masakit na. May kakaiba sa paraan ng pagsabi niya nito. Hindi. Maganda ka? Hindi. Nakikiramdam ako sa'yo? Hindi. Mabait akong tao. Naramdaman niya ito sa kaloob-looban. Lumunok si Lisa. Marco. Yumuko siya ng sapat para ang hininga niya ay dumampi sa pisngi ni Lisa. Simula ngayon, matutulog ka kung saan alam kong ligtas ka, kakain ka. Hindi ka magsisinungaling para sa kahit kanino. Hindi ka hihingi ng paumanhin sa pag-iral mo. Hayaan mong ako ang bahala sa kahit anumang pumasok sa pintong iyan. Iyan ang kasunduan. Naputol ang boses ni Lisa. At kung sasabihin kong hindi, hindi siya ngumiti. Hindi siya umatras. Mahal, bulong niya. Hindi mo gagawin. Nanlambot ang tuhod niya. Dapat natakot siya sa kung gaano siya nito pinapasabik. May malakas na katok sa pintuan ng penthouse. Tumitig si Marco sa pasilyo. Agad na nawala ang lambot. Naging matigas ang aura niya. Tumuwid siya. Manatili ka rito, sabi niya. Hindi na nag-isip si Lisa nang hawakan niya ang manggas niya. Sandali. Bumaba ang tingin niya sa kung saan nakakulot ang mga daliri niya sa kanyang kamiseta. Sa isang kisap mata, nagbago ang ekspresyon niya. Yumitim ang tingin niya. Nanginig ang panga niya. Huminga siya ng mabagal na para bang pinipigilan ang isang bagay na gustong lumabas. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang pinakawalan ang kamay niya at pinadampi ang mga bukol ng kanyang kamao sa bibig niya. Hindi halik. Hindi naman talaga. Isang dampi lang. Isang pag-angkin. Manatili. Inuulit niya. Baba ang boses. Lumiko siya at naglakad sa pasilyo nang mabagal at timbang na mga hakbang na nagpahiwatig sa kanya na kinakalkulanan niya ang 100 kinalabasan. Nakatayo si Lisa roon, mabilis ang tibok ng puso, gising ang bawat ugat. Narinig niya ang pagbukas ng pintuan sa harapan, mga boses na malabo, ang boses ni Luca muna mahina. Boss, may problema tayo. Marco, sabihin mo Luca. Pinalabas ni Bennett ang balita. Maglalabas siya ng pahayag sa tanghali. Sinasabi niya sa media na inatake ang anak niyang babae. Binanggit niya ang pangalan ni Lisa. Nanlamig ang dugo niya. Binanggit. Buong pangalan. Sa malakas na boses, ipinatong ni Lisa ang isang kamay sa dibdib at naramdaman ang sariling tibok ng puso sa ilalim ng kanyang palad. Nagpatuloy si Luca sa pagsasalita. Mas tensyonado na ang boses niya ngayon. Tinatawag niyang hindi matatag si Lisa. Sinasabi niyang inuusig niya ang pamilya nito ng ilang linggo. Inilalarawan kanyang ginagamit mo siya para tutukan ang isang menor de edad. Hindi agad sumagot si Marco. Nang sumagot siya, kalmado, kontrolado at nakamamatay ang boses niya. Sige, mahina niyang sabi. Kung ganon, tapos na ang pagiging magiliw natin. Nangilid si Lisa, pinababa ni Luca ang boses niya. Gusto mong ikalat ko? Laka ano? Ikalat ano? Si Marco, hindi pa. Pero ihanda mo na lahat. Bawat clip, bawat screenshot, bawat timestamp. Kung gusto ni Bennett ng digmaan sa publiko, bibigyan ko siya ng libing sa publiko. Napigil ang hininga ni Lisa. Sinundan ito ng mahabang katahimikan. Hindi niya narinig ng buo ang sinabi ni Luca pagkatapos, kundi mga salitang gaya ng press, social at gobernador's office. Pagkatapos ay narinig niya si Luca na nagtanong ng isang bagay na nagpabilis ng tibok ng puso niya. Ano naman ang tungkol sa babae? Tanong ni Luca. Gusto mo siyang ilipat o dito mo siya papanatilihin? Dito ko siya papanatilihin. Nangilabot ang sikmura niya. Hindi nag-atubili si Marco. Manatili siya sa akin. Ramdam ni Lisa ang pag-init ng kanyang mukha. Naglabas si Luca ng mababang tunog na maaring tawa. Boss, ano? Alam mo ba? May sandaling katahimikan. Pagkatapos sa mas mababang tono si Luca, sasabihin ko lang. Matagal na kitang kilala. Hindi kita pa narinig magsalita ng ganito tungkol sa kahit sino.
Katahimikan. Hinawakan ni Lisa ang kanyang hininga. Nang sa wakas ay sumagot si Marco, muling may kalmadong tapang ang kanyang boses. Luka. Oo. Simula ngayon, sabi ni Marco. Malinaw na naiintindihan ng lahat sa gusaling ito na kung may kahit sino mang tumingin kay Lisa Smith na parabang problema siya, imbes na prioridad, hindi na sila magtatrabaho para sa akin. Hindi makahinga si Lisa ng buong 1 segundo. Prioridad, tinawag niya akong prioridad. Sobrang lakas ng kabang-kabang ng puso niya kaya kinailangan niyang sandigan ang sarili sa counter. Naging tahimik ang usapan sa pintuan, gumalaw si Boots, muling kumlik ang kandado, bumaba muli sa paligid niya ang katahimikan sa penthouse, mabigat at pribado. Pagkalipas ng sandali, bumalik si Marco sa kusina. Iba na ang dating niya ngayon, hindi sa pisikal na anyo. Pareho pa rin ang nakasubsob na manggas, pareho pa rin ang nakabukas na kurbata. Pero may isang bagay sa kanyang mga mata, na wala doon 20 minuto ang nakalipas. Hindi ito lambot o init. Ito ay desisyon. Tumuwid siyang lumapit sa kanya. Lapit. Mas malapit kaysa dati. Sobrang lapit na kinailangan niyang itaas ang baba para makatagpo ang tingin niya. Mag-impake ka ng maliliit na gamit, sabi niya. Nagkunot ang noo niya. Para saan? Lalabas tayo, sabi niya. Nagingig ang tiyan niya. Lalabas saan? Hindi nanginig ang tingin niya. Para ayusin ito. Nangatuyo ang bibig niya. Marco, hindi pwede akong makita kasama ka sa publiko. Sinasabi na nila na, iyon nga ang dahilan kung bakit sasama ka sa akin, sabi niya. Akala ni Bennett na pwede niyang siraan ang pangalan mo dahil akala niya mag-isa ka. Hindi ka mag-isa. Ngayon malalaman ng mga tao iyon. Bumibilis ang tibok ng puso niya, Marco. Itinaas niya ang isang kamay. Dumampi ang mga bukol ng kanyang mga daliri sa panga niya. Marahan, maingat, walang hinihingi, simpleng pakikipag-ugnayan lang. Natigil ang hininga niya. Tumingin siya pababa sa kanya na parabang pag-aari na siya at mahinahon niyang sinabi, nasa ilalim ka na ng proteksyon ko ngayon. Ibig sabihin, walang makakapahawak sa'yo. Hindi online, hindi harapan, hindi sa pamamagitan ng chismis, hindi sa pamamagitan ng headline. Hindi ko pinapansin kahit pa nakaupo ang ama nila sa isang opisina na may bandila sa likod ng pangalan niya. Tumibok ng sobra ang puso niya na pakiramdam niya baka madurog ang mga tadyang niya. Lalo pang pinababa ni Marco ang boses niya. Lisa, tumingin ka sa akin. Nakatingin na siya. Hindi ko hahayaan na muling isulat ng sino man kung sino ka, sabi niya. Hindi para sa boto, hindi para sa pera, hindi para sa clip sa telepono ng isang binatilyo. Namulat ang kanyang mga labi. At sino ako? Hindi siya kumurap. Akin, sabi niya. Nanlambat ang hininga niya. Dapat sinabi niyang hindi. Dapat sinabi niyang baliw siya. Dapat sinabi niyang hindi siya pag-aari. Sa halip, sa tinig na halos hindi niya makilalang sarili, bumulong siya. Sige. May kumislap na mapanganib sa mga mata niya. Pagkatapos, ang pagmamalaki, gutom, ginhawa, at pagmamay-ari ay nagkalamutang lahat sa isa. Dahan-dahan siyang huminga palabas sa ilong, na parabang ang iisang salitang iyon mula sa kanya ay nagpaluwag sa isang higpit sa kanyang dibdib. Mabait kang babae, bulong niya. Halos bumigay ang mga tuhod niya. Umatras siya ng sapat para makahinga siya. 5 minuto bag, walang komplikado. Tusok ngipin anuman ang kailangan mo. Naghihintay si Luka sa ibaba. Nilunok niya ang laway at tumango. Lumiko na siya para umalis. Ang puso ay nasa lalamunan. Ang katawan ay naninilab na parang buhay na kable. Pagkatapos ay tumigil siya at lumingon pabalik sa balikat. Marco. Tumigil siya sa pintuan. Oo, mababa at magaspang ang boses niya. Nasa panganib ba ako dahil sa'yo? Agad ang sagot niya. Hindi, sabi niya. Nanganganib ka kapag wala ako, nangilabot ang tiyan niya. At si Lisa, dagdag niya ng mahinahon. Matatapos na iyon ngayon. Hindi pa niya alam kung ano ang ibig sabihin noon. Hindi niya alam kung ano ang balak gawin ni Marco kay Senador Bennett. Hindi niya alam kung ano ang itsura ng paglalakad sa mundo na nakasandal sa braso ni Marco Canti. Anong linya ang tinatawid niya, kung ano ang hindi na niya pwedeng pagbabalikan. Pero may isang bagay siyang alam ng may ganap na kalinawan. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi ang isang mapanganib ang problema, siya ang proteksyon. At kung totoo iyon, hindi na siya basta-basta waitress. Malapit na siyang maging problema para sa mga maling tao, isang napakalaking problema. Pagdating ng tanghali kinabukasan, nagliliyab ang mundo ni Lisa. Ang video ay nasa lahat ng lugar sa mga site ng balita, sa social media, sa bawat telepono sa bayan.
Ngunit ngayon, hindi na ito ang hilaw na clip mula sa diner. Inedit, pinutol, binaluktot, inayos muli hanggang sa nakabuo ito ng kasinungalingan na akma sa kwento ni Senador Richard Bennett. Nakatingin si Lisa sa telebisyon sa sala ni Marco. Malamig ang mga kamay sa paghawak sa baso ng hindi pa nahahaplos na kape. Ipinapakita ng screen si Olivia na umiiyak. Magulo ang maskara. Nanginginig ang boses, nagpapanggap na muling dinaranas ang pag-atake. Tumango ng taimtim ang mga mamamahayag. Nakasulat sa banner sa ilalim ng screen, umugit ang anak ng senador. Inakusahan ang waitress at lokal na mobster na inistorbo siya. Nangilabot ang tiyan ni Lisa. Nagsisinungaling siya, bulong niya. Tumayo si Marco sa likod ng sopa, nakabali ang mga braso. Kalmado ang mukha niya. Masyadong kalmado. Alam ko. Nagpatuloy ang reporter. Nanawagan ng senador ng buong investigasyon kay Marco Canti na matagal nang pinaghihinalaang may kinalaman sa kriminal na gawain sa lungsod. Inaakusahan siyang pinilit ang batang waitress na lumahok sa isang online na kampanya para siraan ang pangalan ng pamilyang Bennett. Nahulog ni Lisa ang remote. Pinipilit niya ako? Nanginig ang boses niya, sinasabi nilang ano ako? Kasabwat mo? Hindi sumagot si Marco, tumawag na siya. Kunin mo lahat ng clip, utos niya kay Luca. Buong footage ng diner, walang putol. Kunan mo ng timestamps, gusto ko ang original na camera files mula sa security feed ng diner ngayon na. Tinapos niya ang tawag at tumingin kay Lisa. Gusto nilang gawing pampubliko ito. Sige, gawin nating pampubliko. Tumayo si Lisa at nag-aalala siyang naglakad-lakad. Hindi mo kaya, Marco. Lalo mo lang palalain, senador siya. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanya, matatag ang mga mata. Ama siya na pinalaki ang isang mapanlupig at nagtayo ng karera sa mga kasinungalingan. Nakipaglaban siya sa maling tao. Bumilis ang tibok ng puso ni Lisa. Pinag-uusapan mo ang pagsira sa karera ng isang politiko. Lumapit siya. Pinoprotektahan kita. Umiling siya. Hindi mo kailangang sirain siya para sa akin. Bahagyang ngumiti siya pero hindi ito mainit. Mahal, hindi mo pa rin naiintindihan. Hindi ko sinisira ang mga tao para sa iyo. Sinisira ko ang mga taong humahawak sa akin. Nanlamig si Lisa. Bawat salita ay tila pangakong hindi pa niya handang marinig. At gayon pa man, sumikip ang dibdib niya sa mapanganib na ginhawa nito. Bago pa man siya makasagot, biglang sumabog ang pinto at pumasok si Luca. May hawak na laptop. Nakuha na natin, sabi niya. Footage mula sa security camera sa loob ng dinner. Kitang-kita ang buong mesa. Umubo si Olivia sa kanya. Malinaw na malinaw, walang putol, walang edit, suminya si Marco. Ipakita mo sa akin. Inilapag ni Luca ang laptop sa mesa. Pinatugtog ang video ng hilaw, tunay. Nandoon siya, maliit at pagod, sinusubukang magbaba ng ulo. Si Olivia na nang-iinsulto may laway pa. Si Marco na nakatayo, nakahigit sa kaguluhan. Hindi makatingin si Lisa ng iba. Ang muling makita ito mula sa ibang anggulo ay nagpabigat ng kanyang dibdib. Hindi na lang ito basta kahihiyan, ito ay patunay. Nagsalita si Luca nakatitig sa screen. Ipinasa na namin ito sa press. Tapos na si Bennett. Hindi inalis ni Marco ang tingin sa video. Hindi pa natin ito ipapalabas, kunot noo si Luca. Boss, bumaba ang tono ni Marco. Bigyan muna natin siya ng pagkakataon na umatras. Gusto niyang ihiya ang isang waitress. Tingnan natin kung ano ang pakiramdam niya na siya ang nakaluhod. Tinitigan niya si Lisa. Tiwala ka sa akin? Namulat ang kanyang mga labi. Hindi ko nga alam kung anong gagawin mo. Mabuti, malumanay niyang sabi. Para hindi ka magsinungaling kapag tinanong ka nila. Pagsapit ng hapon, hindi tumigil sa pag-vibrate ang cellphone ni Lisa. Tumawag ang mga mamamahayag. Nag-text ng mga banta ang mga hindi kilalang numero. May isa na nagsabi, pagbabayaran mo ang pagkontra mo kay Bennett. Isa pang pangiinsulto. Dapat manahimik ka. Nanginig ang mga kamay niya habang paulit-ulit niyang hinihimas ang telepono. Marco, hindi ko kaya. Kinuha niya ito sa kanya, pinatay, at inilagay ng nakatalikod sa counter. Huwag ka nang sasagot sa hindi kilalang numero, kailanman. Tinitigan niya siya. Hindi ito normal. Hindi, sabi niya, digmaan ito. Lumapit siya sa bintana, nakapindot ang telepono sa tenga niya muli. Ipadala ang balita kay Duca, sabi niya ng mahinahon. Kunin ang pinansyal ng kampanya ni Bennett. Bawat donasyon, bawat offshore account. Gusto kong malaman kung saan nagmula ang bawat dolyar. Magsimula sa mga kontrata sa konstruksyon na itinago niya noong nakaraang taon. Nanginig ang boses ni Lisa. Anong ginagawa mo? Tinitiyak ko, Marco, sabi niya. Na kapag bumagsak si Bennett, hindi na siya makakabangon. Hinimas niya ang kaniyang mga templo. Marco, hindi ito tama.
Hindi mo pwedeng basta't lumingon siya, matalimang tingin. Ginamit niya ang anak mo para pahiyain ka. Tapos ginamit ka niya para iligtas ang sarili niya. Protektahan mo pa rin ba siya? Napakiskis ang boses niya. Hindi, gusto ko lang. Ayokong may masaktan. Sa isang sandali lumambot siya. Ako rin. Pero ang mga taong katulad ni Bennett, sakit lang ang naiintindihan nila. Pati reputasyon, pera at takot. Gagamitin natin ang tanging wikang alam nila. Hindi niya alam kung ano ang mas nakakatakot sa kanya, ang kalmadong katiyakan niya o kung gaano siya katama. Nang gabing iyon, nakatayo siya sa balkonahe ng penthouse, nakatanaw sa lungsod. Hinimas ng hangin ang kanyang buhok. Sa ibaba, kumikislap ang mga ilaw trapiko na parang mga bituing hindi mapakali. Sa likuran niya, bumukas ang sliding door. Lumabas si Marco na may dalang 2 baso ng whiskey. Iniaabot niya ang isa sa kanya. Hindi ako umiinom, sabi niya. Umiinom ka ngayong gabi. Kinuha niya ito kahit papaano. Nangangaso ito habang bumababa. Sandali silang walang nagsalita. Sa wakas bumulong si Lisa. Hindi ko maintindihan. Pwede mo naman akong hindi pansinin. Pwede mo namang hayaan si Bennett na durugin ako. Wala kang dahilan para lumaban ng ganito. Nanatili ang tingin ni Marco sa abot tanaw. Mali ka. Kung ganoon, sabihin mo sa akin. Tumitig siya sa kanya, hindi mabasa ang ekspresyon. Dahil noong bata pa ako, ang nanay ko ay naglilinis ng bahay para sa mga taong katulad niya. Mga taong ngumingiti habang pinapaliit siya. Namatay siya na naniniwalang mas mababa siya kaysa sa kanila. Nanikip ang lalamunan ni Lisa. Tumitig siya sa kanya muli. Noong matagal nang nakalipas, nangako ako sa sarili ko na kung makakakita ako ng ibang babaeng trinatong ganoon, sisiguraduhin kong maalala ng gumawa nito ang pangalan niya. Pinigilan niya ang pag-agos ng luha. Akala mo ba maayos mo ang mundo ng ganoon? Hindi, wika niya ng mahinahon. Pero maayos ko ito. Kinabukasan nagising ang mundo sa kaguluhan. Punong-puno ng balita ang bawat sulok. Ipinakita sa leak na video ang pag-atake ng anak ng senador sa isang waitress. Nasangkot sa iskandalo ang pamilya Bennett. Humihiling ang publiko ng mga sagot. Ang totoong video, ang buong bersyon, ay inilabas ng walang pangalan sa madaling araw. Milyon-milyong views sa loob ng isang oras, malinaw na malinaw ang laway ni Olivia. Ang tunog ng tawa, ang malupit na tono ng kanyang boses at saka ang kalmadong boses na tumagos sa lahat. Hihiling ka ng tawad at taus-puso mo itong gagawin, Marcos. Nabaliw ang internet. May ilang tao pa ring galit kay Lisa pero karamihan ay hindi. Nagbago ang mga hashtag magdamag. Naging uso ang Justice for Lisa. Ipinandepensa siya ng mga estranghero online. May nagsulat. Nakatayo siya roon ng mag-isa hanggang tumayo ang boss ng mafia. Papatayin ko para sa ganoong katapatan. Naupo si Lisa sa sopa ng walang imik. Ikaw ang nag-leak nito. Hindi tumingin si Marco mula sa kanyang telepono. Sabi ko bibigyan natin siya ng pagkakataon. Hindi niya ito sinunggaban. Pinatong niya ang kamay sa kanyang bibig. Tapos na siya. Tumingin siya sa kanya noon. Mabagal, may layunin. Hindi, mahal. Nalantad na siya. Hindi pa siya tapos. Ano pang iba ang kaya mong gawin? Naputol ang sinasabi niya nang may kumatok. Pumasok si Luca na may hawak na file. Boss, sumusuko na ang mga abogado ni Bennett. Umaalis na ang mga sponsor. Magkakaroon siya ng press conference ngayong gabi. Matiim at malamig ang ngiti ni Marco. Ititanggi niya. Pagkatapos lalabas ang iba pa. Ang iba pa? Tanong ni Lisa. Tumango si Marco patungo sa folder. Mga ebidensya ng money laundering niya sa kampanya. Bawat kasunduan na ginawa niya sa parehong mga kumpanyang pinagtutunungan niyang labanan. Nanlumo ang tiyan ni Lisa. Nasa iyo na yan mula pa noon. Sinabi ko sa iyo, sabi niya. Ako ang namamahala sa syudad na ito. Alam ko kung saan nakalibing ang mga bangkay. Hindi ko lang sila hinuhukay palagi. Tumayo siya habang binubutonis ang kanyang jacket. Tara na. Kumurap siya. Saan tayo pupunta ngayon? Tinitigan siya nito na parabang dapat ay halata na. Sa diner. Sa diner? Inulit niya na mangha. Sinabi mong iniisip ng mga tao basura ka, sabi niya. Paalalahanan natin sila kung ano ang itsura ng basura kapag nakatayo sa tabi ko. Tumibok ng mabilis ang puso ni Lisa. Marco, kapag nakita nila akong kasama ka, nakita na nila, sabi niya. Tiyakin nating makita nila kung ano ang ibig sabihin niyan. Mas maliit ang tingin ni Lisa sa diner ni Miller kaysa sa naaalala niya. Pareho ang mga bitak-bitak na tile sa sahig. Pareho ang amoy ng kape at langis, pareho ang lumang neon sign na kumikislap sa bintana. Pero nang pumasok si Marco Canti na may hawak sa kamay niya, nanahimik ang buong lugar. Napatigil sa ere ang mga tasa. May nahulog na tinidor ng isang waiter. May isang tao na nagbulong ng pangalan niya na parang panalangin o sumpa.
Tumibok ng mabilis ang puso ni Lisa pero hindi siya umatras. Umupo sila sa parehong booth kung saan niya pinanood ang lahat ng nangyari. Nag-order siya ng 2 kape na para bang ganoon na ang ginagawa niya buong buhay niya. Ang waitress na lumapit para kunin ang order nila, isang mahiyain na dalagang may pekas, ay mukhang natakot. Ngumiti ng bahagya si Marco sa kanya. "Huwag kang mag-alala, mahal, nandito lang kami para kumain." Tumango ng mabilis ang dalaga at tumakbo palayo. Yumuko si Lisa pasulong, bumulong. "Mahilig kang takutin ang mga tao, hindi ba?" Nanatili ang tingin niya sa mga mata ni Lisa. "Hindi. Gusto kong maunawaan ako." Natigil ang hininga niya. Tumingin siya sa paligid ng kainan, sa parehong mga taong nanonood ng kanyang kahihiyan, nang tahimik 1 linggo na ang nakalipas. "Nakakatawa, hindi ba? Kung paano sila natahimik ngayon," lunok niya. "Natatakot sila sa'yo." Tinitigan niya ulit ang mga mata nito. "At hindi kanila kailanman sasaktan dahil doon." Hindi niya alam ang sasabihin, kaya bumulong na lang siya. "Salamat." Inabot niya sa mesa ang kamay nito. Hinaplos-haplos ng mga daliri ang mga daliri nito. Hindi mo pinasasalamatan ang isang lalaki sa paghinga. Humihinga ka lang kasama siya. Ang mga salitang iyon ay naging parang pangako sa pagitan nila. Makalipas ang ilang oras, naipalabas ng live ang press conference ng senador. Pinabulaanan ni Bennett ang lahat. Nanginginig ang boses, palipat-lipat ang tingin mula sa kamera. Inako niya ang sisi sa mga deepfake, sa pag-iimbento, sa kriminal na mundo. Pagkatapos sa perpektong sandali, sa kalagitnaan ng kanyang talumpati lumabas ang isa pang video. Hindi mula kay Marco kundi mula sa isa sa mga kaibigan mismo ni Olivia na nagpasiyang iligtas ang sarili. Mga kuha mula sa isa pang party, isa pang waitress, isa pang kahihiyan. Tapos na. Nawala si Bennett sa siklo ng balita sa loob ng 24 na oras. Nawala ang mga social media account ni Olivia. Umatras ang mga sponsor. Bumagsak ang kampanya. Naupo si Lisa sa sopa, natahimik, nakatitig sa screen. "Tapos na," sabi ni Marco. Lumiko siya sa kanya. "Talaga mong nagawa?" Tinitigan niya siya, malambot na ang mga mata ngayon, nawala na ang bagyo. "Hindi, tayo." Mahina siyang ngumiti. "Papaniwalain mo ako sa'yo. Alam mo ba yon?" Lumapit siya, halos pabulong ang boses. "Mabuti?" Sa unang pagkakataon mula noong gabing iyon sa diner, huminga si Lisa ng maluwag ng hindi nanginginig. Ngunit habang hinahatak siya ni Marco papalapit at hinalikan ang tuktok ng ulo niya, hindi niya nakita ang mensaheng sumisindi sa telepono ni Luca sa pasilyo. Alam nila tungkol sa babae. Kakatawag lang ng ex niya, sabi niya, paparating siya. Sa wakas naging tahimik ang mundo. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw, walang kumikislap na balita, walang tawag mula sa mga mamamahayag, walang mensaheng puno ng banta o awa. Akala ni Lisa makakahinga na siyang muli. Mali siya. Mag-aalas 9 na ng gabi. Nagniningning ang lungsod sa labas ng mga bintana ng penthouse ni Marco. Walang katapusang ilaw na sumasalamin sa salamin. Ang ugong ng trapiko sa ibaba. Nakakurong siya sa sopa, nakabalot sa isa sa kanyang kulay abo na sweater. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili na bahagi pa rin siya ng dati niyang buhay sa paanuman. Pagkatapos ay may kumatok. Malakas, galit, pamilyar. Nanginig si Lisa. Ang tunog ay tumusok ng diretso sa kanyang dibdib na parang patalim. Nasa opisina pa si Marco, mahinahong nakikipag-usap kay Luca tungkol sa huling pagbagsak ni Bennett. Nakatayo siya ng may pag-aalinlangan. Isang katok muli, mas malakas ngayon. "Lisa." Isang boses ng lalaki ang sumigaw mula sa pasilyo, nanlambot ang kanyang tiyan. Hindi rito, hindi siya. Lumapit siya sa pinto, kabangkalabog ang puso. "Derek," bulong niya sa kahoy. "Buksan mo, nag-aalimpuyo ang boses. Akala mo makakatago ka sa akin ngayon." Sumigaw ang tibok ng puso niya. "Kailangan mong umalis." "Hindi hanggang hindi tayo nakakapag-usap," sigaw niya, muling tumama ang mga kamao niya. "Akala mo mas magaling ka na sa akin ngayon? Akala mo pwede kang maglaho at makipagsabwatan sa isang mayamang tarantado?" Natumba si Lisa paatras ng umingay ang kandado. Kandado ni Marco matibay at mabigat, wala namang pakialam si Derek. Sinuntok niya ng balikat ang pinto ng minsan ng 2 beses, saka ito bumukas mula sa loob. Puno si Marco sa pintuan, hindi na niya kailangang magsalita. Sumiksik ang hangin sa pasilyo, ang klasing katahimikan na nagpapagising agad sa kahit sinong lasing. Kumurap si Derek, biglang nag-alinlangan. Sino ka ba talaga? Kalmado, mahinahon, at mas malamig pa sa ulan sa labas ang boses ni Marco. Ang taong dapat ipinagdasal mong hindi mo makasalamuha. Oo, natawa ng nerbiyos si Derek.
Ikaw ba ang bagong sugar daddy niya? Akala mo ba siya ay natapos ang pangungusap nang tumama ang kamay ni Marco sa dibdib niya? Hindi ito suntok, kundi sapat na puwersa para itulak siya pabalik sa pader ng pasilyo. Ang tunog ng paghinga ni Dererick palabas ng kanyang baga ang pumuno sa pasilyo. Wala kang karapatang banggitin ang pangalan niya, sabi ni Marco. Marco, sinubukan ni Lisa habang lumalapit. Hindi man lang siya lumingon. Manatili ka sa loob. Pakiusap, bulong niya, nanginginig. Hindi siya sulit. Bahagyang tumingin si Marco sa gilid ng ulo ni Lisa, sapat para makita niyang humigpit ang linya ng kanyang panga. Hinawakan kanya minsan, sapat na yon para sa lahat. Namulat ng malaki ang mga mata ni Dererick. Anong? Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Ako, mahinahon na sabi ni Lisa. Bumaling muli si Marco kay Derek. Aalis ka ngayon din. Kakalingunin mong hindi siya umiiral. Maglalaho ka dahil kung hindi, yumuko siya ng mas malapit. Bumaba ang boses niya sa antas na parabang pati mga pader nakikinig. Mananalangin ka na sana'y buhay mo lang ang sirain ko. Namutla ang balat ni Dererick. Tumango siya ng napakabilis. Sige, sige pre. Kahit ano, hindi ko ibig sabihin ay umalis ka. At ganun lang nawala na si Dererick. Nagtitisod-tisod sa pasilyo, nagmumura ng tahimik, natatakot lumingon pabalik. Isinara ni Marco ang pinto, muling sinara ng kandado at humarap sa kanya. Hindi mabasa ang mukha niya. Nanginig ang boses ni Lisa. Hindi mo pwedeng basta-basta takutin ang mga tao ng ganon. Lumapit siya ng isang hakbang. Hindi ko siya binantaan. Kumurap siya. Ikaw kakagawa mo lang noon. Tumango siya ng isang beses. Hindi, kung ginawa ko malalaman mo. Natahimik siya dahil doon. Ang galit na sumilab sa kanyang dibdib ay napalitan ng ibang damdamin. Pagkalito, takot, pasasalamat at isang mas malalim na damdamin na hindi niya mabigkas. Bakit ka masyadong nag-aalala? Bulong niya. Tumitig si Marco sa mga mata niya. Dahil hinawakan niya ang akin, natigil ang hininga niya. Tigilan mo yan. Bakit? Dahil hindi ako sayo, sabi niya. Nangangalit ang boses sa pagitan ng pagsuway at pagkadismaya. Hindi mo pwedeng basta-basta sabihin ganoon dahil natakot mo lang ang ilang tao. Gumalaw siya bago pa siya nakatakas. Hindi mabilis, hindi magaspang, kundi tiyak. Inalalayan ng kamay niya ang pader sa tabi ng ulo nito at mahinahon niyang hinawakan ang pulso nito, ang parehong kamay na hinawakan ni Derek noong gabi ng insidente sa diner. Mababa at kontrolado ang boses niya. Akala mo ginawa ko ito para takutin ang mga tao. Hindi ko alam kung anong ginagawa mo, sagot niya ng may inis. Muling nanganganib ang mga luha. Umasta ka na, parang pag-aari mo ako pero hindi mo naman ako kilala. Alam kong nagtatrabaho ka ng doble shift hanggang manginig ang mga kamay mo, sabi niya. Unang tumaas ang tono ng boses niya. Alam kong ibinibigay mo ang kalahati ng tip mo sa kapatid mong babae para mabayaran niya ang renta. Alam kong hindi ka kumain ng hapunan para masiguro na may gatas sa ref niya. Alam kong masyado kang proud para humingi ng tulong sa kahit sino. At alam kong umuwi kang umiiyak noong gabing iyon, hindi dahil sa ginawa ng babaeng iyon, kundi dahil sanay kang walang nagmamalasakit sa iyo. Nangilid ang luha sa kanyang lalamunan. Lumapit pa siya, magaspang na ang boses, kaya wag mong sabihin na hindi kita kilala. Sumalpok ang likod ni Lisa sa pader. Tumibok ng sobrang lakas ang puso niya na halos hindi na niya marinig ang sarili niyang paghinga. Akala mo tinutulungan kita dahil naawa ako sa iyo? Nagpatuloy siya, tinutulungan kita dahil pumasok ka sa diner na iyon. Ilang buwan na ang nakalipas na may pasa sa pulso mo at hindi mo sinabi sa kahit sino kung sino ang nagbigay niyan sa'yo. Dahil kapag tinatawanan ka ng mga taong katulad ni Bennett, nakatayo ka lang doon at sinasabi mo pa rin sa kanila, magandang araw sa inyo. Dahil hindi mo nakikita ang nakikita ko. Namula ang lalamunan niya. Anong nakikita mo? Nanigas ang panga niya. Isang babaeng hindi alam ang sariling halaga. At sawa na akong panoorin siyang magkunwari na wala siyang kwenta. Sa wakas ay pumilandit ang mga luha. Hindi mo kaya. Hindi mo lang ako pwedeng ayusin. Hindi kita sinisubukang ayusin, mas mahinahon niyang sabi. Ngayon, sinusubukan kong agawin ang aking nakalaan na. Umiling siya. Hindi mo lang pwedeng agawin ang mga tao, dahan-dahan siyang huminga. Panoorin mo ako, lumapit siya ng kaunti, sapat para tumama ang hininga niya sa pisngi niya, para ang presensya niya ay lumunod sa bawat naiwan niyang iniisip. Nanginig ang pulso niya. Itinaas niya ang mga kamay sa dibdib niya para itulak siya palayo. Sa halip, kumapit ang mga daliri niya sa kanyang kamiseta. Marco, hindi siya hinalikan. Hindi pa. Naghintay siya, nakatitig sa mga mata niya, kontrolado ang paghinga,
Binibigyan siya ng puwang para tumanggi. Hindi niya ginawa. Umangat siya sa mga paa at nagtagpo ang kanilang mga bibig sa kalagitnaan. Hindi ito banayad, hindi ito maingat. Ito ay mga taong katahimikan, galit at kalungkutan na nagbanggaan ng sabay-sabay. Umakyat ang kamay niya sa leeg niya, hindi para hulihin, kundi para lang siya'y mabalangkas, pigil sa muling paglayo. Nang tuluyan silang maghiwalay, kapwa sila humihingal ng mabigat, bumulong siya. Hindi mo nga gusto ang mga tao. Dinampot ng hinlalaki niya ang panga niya. Hindi ka tao. May tumakas na halakhak mula sa kanyang lalamunan, nanginginig ngunit totoo. Hindi iyon papuri. Mula sa akin, tumingala siya sa kanya. Mapanganib, matatag, imposible. At sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang lalaking dapat niyang katakutan. Nakita niya ang isang lalaking pinili na siya. Matagal bago pa niya napagtanto, na pinili din pala niya ito pabalik. Makalipas ang ilang oras, nakaupo si Lisa sa gilid ng kanyang kama. Suot muli ang kanyang kamiseta. Pinagmamasdan siya sa bintana. Hindi siya gumalaw ng ilang sandali. Hawak ang telepono. Nakabukas ang kurbata. Hindi mabasa ang ekspresyon sa mukha. Naiisip mo, mahinahon niyang sabi. Lumlingon siya sa kanyang balikat. Palagi akong nag-iisip. Ano naman kay Bennett? Simpleng tanong niya. At ikaw? Tumibok ng mabilis ang puso niya sa parehong pangungusap. Lumiko siya patungo sa kanya. Bahagyang nakangiti. Magkaugnay na sila ngayon. Tumungo siya sa kanyang mga kamay. Hindi patas iyan sayo. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanya, sinasalamin ng ilaw ng lungsod ang kanyang anino. Hindi na naging mahalaga ang katarungan nang bigkasin niya ang pangalan mo. Yumuko siya sa harap niya, inilapag ang mga kamay sa kanyang mga tuhod. Bukas, tapos na ito. Susuko ang mga tauhan niya. Matatapos ang kwento. At ikaw? Tumigil siya, pinagmasdan ang mukha niya. Magsisimula ka muli. Bagong pangalan kung gusto mo. Bagong trabaho, kahit ano ang kailangan mo. Muling napuno ng luha ang kanyang mga mata. Bakit mo ito ginagawa para sa akin? Bahagyang ngumiti siya dahil hindi mo ito gagawin para sa sarili mo, Marco. Tumayo siya, hinawakan ang kamay niya at marahang tinulungan siyang tumayo. Wala kang utang sa akin, Lisa. Pero utang mo sa sarili mo ang kapayapaan. Kaya pag natapos na ito, hanapin mo iyon. Naiintindihan mo? Nakakunot ang noo niya. Ano naman sayo? Hinaplos ng hinlalaki niya ang pisngi niya. Hindi ako nakakatagpo ng kapayapaan. Nanlalamig ang boses niya. Kung ganon, kunin mo ang sa akin. Napatigil siya. Talagang nanlamig na para bang may inabot sa kanya si Lisa na sagrado. Pagkatapos ginawa niya ang hindi niya pinayagan sa sarili noon. Hinalikan niya itong muli, dahan-dahan ngayon, halos may paggalang. Nang umatras siya, bumulong siya sa labi ni Lisa. Dapat matulog ka. Hindi ako makakatulog. Mahina siyang ngumiti. Kung ganon, huwag ka nang matulog. Nakatayo sila roon, nakadikit ang kanilang mga noo, magkasabay ang paghinga, ang mga ilaw ng lungsod na kumikislap sa paligid nila na parang mga bituin na sobrang lapit para mahawakan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi na naramdaman ni Lisa na siya ay maliit. Pakiramdam niya ay nakikita siya. Pakiramdam niya ay pinili siya. At sa kaibuturan ng kanyang pag-iisip, alam niyang ito na ang punto ng walang pagbabalik. Dahil kapag ang isang lalaking tulad ni Marco Canti ay nagpasiyang mahalin ka, ang buong mundo ay yumuyuko para magbigay daan dito. Ngunit kahit ang kapayapaan ay hindi tumatagal sa kanyang mundo. Sa pagsikat ng araw, pumasok ng padalus-dalus si Luca sa silid, hingal. Boss, sabi niya, may problema tayo. Hindi man lang tumingin si Marco pataas. Sabihin mo. Nag-aatubili si Luca saka iniabot ang telepono. Hindi pa tapos si Bennett. Maghahain siya ng kaso, hindi laban sa iyo. Laban sa kanya. Aangkinin niyang binlockmail niya ang anak niyang babae gamit ang video. Nanlamig ang dugo ni Lisa. Ano? Nangalit ang panga ni Marco. Kunin mo ang kotse. Saan tayo pupunta? Tanong niya. Muling sumisilip ang takot. Tinitigan niya siya, nagliliyab ang mga mata. Para wakasan na ito ng tuluyan, hinawakan niya ang kamay nito, matatag at maprotekta. At habang sabay silang lumalabas ng pinto, naisip ni Lisa na hindi na siya basta bahagi ng mundo ni Marco Canti. Siya ang dahilan kung bakit ito malapit ng masunog. Nang sumikat ang araw sa lungsod, muling umiikot ang mundo ni Lisa. Malakas na tumutugtog sa telebisyon ang mga headline na ayaw niyang marinig ngunit hindi niya maiiwasan. Pinakabagong balita. Naghain ng kaso si Senador Bennett laban sa waitress sa viral na video. Mga paratang ng pananakot at pakikipagsabwatan sa di umano'y mob figure na si Marco Canti.
Nakatigil si Lisa sa sofa sa penthouse ni Marco. Nanlalamig ang telepono sa kamay niya. Talaga niyang ginagawa ito, bulong niya. Hinahatak niya ako pababa kasama niya. Nakatayo si Marco sa tabi ng bintana. Nakalagay ang mga kamay sa bulsa, tensyado ang mga balikat. Muling sumilay sa kanya ang katahimikan na iyon, ang uri na dumarating bago ang isang mapanganib na bagay. Nakahilera na siya, mahinahon na sabi ni Marco. At ang mga taong nakahilera ay gumagawa ng mga hangal na desisyon. Tumingala si Lisa sa kanya. Muling nanganganib ang mga luha. Tinatawag nila akong kriminal, Marco. Sinasabi nilang bahagi ako sa iyo. Lumiko siya, nagtagpo ang kanilang mga mata. Bahagi ka ng akin. Natigil ang hininga niya. Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Iyan ang ibig kong sabihin. Inilabas niya ang telepono, nagdial ng hindi tumitingin, matatag ang boses gaya ng dati. Luka, ihanda mo na. Mag-live tayo sa loob ng 1 oras. Biglang tumayo ang ulo ni Lisa. Mag-live? Anong pinag-uusapan mo? Sa wakas tiningala niya siya nang para bang nakapagpasya na. Kung gusto ni Bennett na ituring ka ng mundo bilang kontrabida, ipapakita ko sa mundo ang katotohanan. Bawat clip, bawat mensahe, bawat file na binura ng anak niya, hindi na tayo magtatago. Umiling si Lisa. Hindi mo pwedeng basta-basta maglabas ng iba pang impormasyon. Darating sila para sa'yo, lumapit siya, boses mababa. Puro sila ang dumarating sa akin buong buhay ko. Pero sa pagkakataong ito, mahal, ako ang pipili ng larangan ng digmaan. 1 oras ang lumipas, nakatayo silang magkatabi sa opisina ni Marco. Isang malawak na tanawin ng downtown ang nakalatag sa kanilang likuran. Mga ilaw, mga skyscraper ang ugong ng isang lungsod na hindi kailanman tumitigil sa pag-usyuso. Isang maliit na ilaw ng kamera ang kumurap ng pula sa mesa. Inayos ni Luca ang live stream ng laptop at bumulong, "Live na tayo sa 3, 2. Hindi na naghintay si Marco sa countdown. Ang mensaheng ito, sinimulan niya, ay para kay Senador Richard Bennett at para sa bawat taong nanood ng video at nagpasyang ang katahimikan ng isang babae ay patunay ng pagkakasala. Nanginig ang mga kamay ni Lisa sa tabi niya. Inabot niya ang mga kamay ni Lisa sa ilalim ng mesa, pinagdugtong ang kanilang mga daliri. Banayad, nakapagpapakalma. Nagpatuloy siya, kalma ngunit nakamamatay. 1 linggo ang nakalipas, tinatasan ng laway ng anak ni Bennett ang mukha ng isang babaeng nagtatrabaho, isang waitress na ginagawa lang ang kanyang tungkulin habang kinukuhanan ito ng video ng kanyang mga kaibigan para sa katatawanan. Nang lumabas ang katotohanan, pinili ni Bennett na protektahan ang kanyang kampanya kaysa sa kaluluwa ng kanyang anak. Inakusahan niya ang babaeng iyon ng pananakot. Tinawag niya itong hindi matatag, tinawag niya akong kriminal. Yumuko siya ng malapit sa mikropono, bumaba ang boses niya. Tama siya sa isang bagay. Hindi ako politiko, hindi ako nangako ng hindi ko kayang tuparin. Kaya, narito ang isa na tutuparin ko. Kung may tatangkang hawakan si Lisa Smith muli, sa pahayagan man o harapan, sisiguraduhin kong hindi na nila muling babanggitin ang pangalan niya. Napakunot si Luca, nagmumura. Pinupino ka nga, boss. Hindi siya pinansin ni Marco. Humarap siya kay Lisa. Ikaw na. Namaga ang lalamunan ni Lisa. Hindi ko kaya. Kaya mo yan. Huminga siya ng malalim nang may panginginig at tumingin ng diretso sa kamera. Nanginig ang boses niya sa simula, ngunit tumibay ito sa bawat salita. Ako si Lisa Smith. Nagtatrabaho na ako mula pa noong ako'y 16. Nagsilbi na ako sa mga taong hindi na naaalala ang mukha ko. At nakipagtawanan ako sa mas maraming insulto kaysa sa kayang bilangin. Hindi ako nan-blackmail, hindi ako nagsinungaling. Ang ginawa ko lang ay tumanggi sa isang babaeng akala niya mabibili ang respeto. At hindi ako hihingi ng paumanhin para doon. Ang katahimikan pagkatapos ay naging mabigat. Parang kuryente ang kislap. Tumango ng bahagya si Marco, tinapos ni Luca ang stream. Nalabas na, sabi niya ng mahinahon. At mabilis itong kumakalat. 1 oras ang lumipas, nakita na ito ng lungsod. Ang buong video sa diner. Ang hindi pinutol na video ng kalupitan ni Olivia. Ang audio ni Bennett na inuutusan ang kanyang mga tauhan na patayin ang babae. Bawat mensahe, bawat kasinungalingan, bawat maskara na nahubad. Nagkandara pa ang mga pahayagan, nagpalit panig ang mga komentarista, muling nagbago ang mga hashtag. Naging uso sa buong mundo ang katarungan para kay Lisa. Naupo si Lisa sa tabi ng bintana, natulala, pinapanood ang sarili niyang mukha sa TV, tapos na talaga bulong niya. Nakatayo si Marco sa likuran niya, may hawak na telepono. Hindi pa. Tinapos niya ang tawag at isiniksik ang telepono sa kanyang bulsa. Magbibitiw si Bennett pagsapit ng umaga. Lumiko si Lisa. Pinlano mo ito mula pa noong simula. Tinitigan siya nito ng diretso.
Balak kong manalo. Tumawa siya ng may panginginig, hindi ka maintindihan, bahagyang ngumiti siya, at malaya ka na. Mas tumimo sa kanya ang mga salita kaysa sa inaasahan niya. Malaya. Hindi niya namalayan kung gaano ito kabigat hanggang ngayon. Tiningala niya siya ng matagal. Ang lalaking nagbaliktad sa mundo niya at malumanay na nagsabi, "Anong mangyayari sa atin ngayon?" Iniling niya ang ulo. "Tayo?" Tumango siya. "Sabi mo akin ka." Anong ibig sabihin noon kapag natapos na ang digmaan? Lumapit si Marco, huminto sa mismong harapan niya. Ang liwanag mula sa bintana ay tumama sa mukha niya. Matitigas na guhit ng anino at ginto. Ibig sabihin nito ay pareho pa rin ng ibig sabihin nito bago nagsimula ang digmaan. Nanginig ang boses niya. Iniangat niya ang kamay at inayos ang isang hibla ng buhok sa likod ng tenga niya. Ibig sabihin, hindi ka na muling maglilingkod sa iba. Natigil ang tibok ng puso niya. Hindi iyon sagot. Naging malambot ang kanyang mga mata. Ang bihirang uri ng lambot na lumilitaw lamang kapag tinitingnan niya siya. Ibig sabihin, gusto kitang nasa tabi ko. Walang pagtatago. Walang hiya. Hindi ka na magpapanggap na maliit ka. Nanginig ang lalamunan niya. At kung sasabihin kong oo, dahan-dahan at mapanganib siyang ngumiti. Tapos tumigil na akong magkunwaring mabubuhay ako nang wala ka. Tinitigan siya ni Lisa, hindi makahinga. At kung sasabihin kong hindi, pinaglandas ng hinlalaki niya ang panga niya. Tapos hihintayin kitang magbago ang isip mo. Sinubukan niyang tumawa, pero luha ang lumabas, hindi ka maintindihan. Pinunasan niya ang mga ito gamit ang hinlalaki niya. At ikaw ang unang bagay sa buhay ko na hindi mapagkakasunduan. Namangha ang hininga niya. Marco. Lumapit siya, mababa at matatag ang boses, ang klase ng boses na nagpapawala sa buong mundo. Nagawa ko na ang mga kakilakilabot na bagay, kumuha ako, nagsakit ako, nabigo ako. Pero sa piling mo, natutunan ko ang isang bagay na akala kong hindi ko na kayang matutunan, kung paano magnasang isang mabuting bagay. Sa wakas ay bumagsak ang mga luha ni Lisa. Hindi ako mabuti, bahagya siyang ngumiti. Mas mabuti ka. Hindi niya alam kung sino ang unang humalik sa kanino. Marahil ay hindi iyon mahalaga. Ang alam niya lang ay nang makita ng bibig niya ang bibig nito, ang lahat ng kaguluhan, takot, sakit, kahihiyan, at pagsisisi ay sa wakas ay tumahimik. Hindi na tungkol sa pagliligtas ang halik. Hindi na ito tungkol sa pasasalamat o proteksyon. Ito ay tungkol sa pagiging kabilang. Makalipas ang ilang linggo, muling binuksan ang Miller's Diner sa ilalim ng bagong pamunuan. Mas maliwanag ang lugar. Kinintab na mga booth, bagong neon sign, mga halakhak na hindi pilit. Sa parehong booth sa sulok kung saan nagsimula ang lahat, nakaupo si Marco kasama si Lisa. Mas kalmado na siya ngayon, may bahagyang ngiti sa kanyang labi habang hinihalo ang kanyang kape. Sa tapat nila, ang parehong waitress, ang bagong babae, kinakabahan at nakangiti, at nagtanong, "May kailangan pa ba kayo?" Umiling si Lisa kay Marco, nagbibiro. "Dapat kang mag-tip sa kanya." Kinakabahan siya sa mga lalaking nakasuit, ngumisi siya. "Kinakabahan ka sa mga lalaking nakasuit?" "Hindi na ngayon," sabi niya, malumanay na ngumiti. Sumandal si Marco, pinagmamasdan siya. Ang paraan ng paghuli ng buhok niya sa sikat ng araw, ang paraan ng kanyang pagtawa ngayon nang walang pag-aalinlangan. "Alam mo," sabi niya, "dati pumupunta ako rito dahil tahimik dito." Tumikom siya ng isang kilay. At ngayon inabot niya ang kamay sa ibabaw ng mesa, hinahaplos ang mga daliri nito. "Ngayon pumupunta ako rito dahil dito kita nakita." Sumikip ang dibdib niya. Mula sa katabing booth may nagbulong na magkasintahan. May mga taong minsan pa ring nagbubulungan tungkol sa kanila. Pero hindi na pinansin ni Lisa. Sa unang pagkakataon, hindi siya umatras dahil dito. Tinitigan niya si Marco at ngumiti. "Akala mo ba mahuhulog ka sa isang waitress?" Mahinahon siyang natawa. "Hindi ako nahulog." "Hindi. Tinuloy ko lang nang nakabukas ang mga mata ko." Tumatawa siya. Ang pangit ng linyang yan. Yumuko siya ng mas malapit. "Nandito ka pa rin, hindi ba?" "Oo," bulong niya malambot, pero tiyak ang boses. "Nandito pa rin ako." Itinaas ni Marco ang kamay niya, dumulas ang mga daliri sa ilalim ng baba niya, iniangat ang mukha niya patungo sa kanya. Pagkatapos iyon na lang ang mahalaga. Hinagkan niya siyang muli. Marahan, tiyak, nagmamay-ari ngunit malambing. Isang halik na tila nagsasabing, "Tapos na ngayon." Sa labas, patuloy ang galaw ng lungsod. Mga sasakyan, mga tao, mga kwentong walang kinalaman sa kanila. Ngunit sa loob ng kainan, tumigil ang oras. Ipinatapat ni Lisa ang kanyang noo sa kay Marco at ngumiti sa gitna ng mga luha. Hindi na niya pinilit na magtago. "Kaya, ito na ang kapayapaan?" Tumango si Marco ng isang beses. "Ito tayo."
At sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, naniwala siya sa kanya. Kung nag-e-enjoy ka sa mga kwentong tulad nito, maglaan ka ng sandali para mag-subscribe sa channel. Diyan ko malalaman na talagang nagustuhan mo ito. Kahit pa man nanonood ka sa TV mo, maglaan ka ng sandali para sumali sa pamilyang ito ng mga tagahanga na mahilig sa mga emosyonal at taus-pusong kwento. Ang suporta ninyo ang lahat at nakakatulong ito sa amin na makapaghatid pa ng mas maraming kwentong katulad nito.